Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 921. Habang naririnig sa di kalayuan ang pag-iyak ng mga sirena ng ambulansya, natagpuan ni Mindy ang kanyang sarili na unti-unting nawawala ng malay. Sanderson, samantala, isang kabataang nakaupo sa loob ng isang express na tren ang humawak sa kanyang dibdib nang bigla na lang siyang umiling. Ano ang mali? Tanong ng isang batang babae na nakaupo malapit sa kanya dahil sa pag-aalala. Wala yun. Ang aking puso ay nadama lamang masikip bigla. Ang pakiramdam ay nawala ngayon bagaman. How odd. Sagot ng lalaki na may isang malaswang ngiti sa labi. Kumarap siya sa dalaga bago sinabing, speaking of which, here, you can have this. Sa sandaling tumira ka sa Mayberry at makakuha ng trabaho doon, kasama ang pera sa card na ito, dapat ay mabuhay ka ng madali sa natitirang buhay mo. Habang sinabi niya iyon, inabot niya ang isang bank card sa dalaga. Hindi ko kayang kunin ito, Gerald. Hanggat namamahala ako upang mapunta ang isang trabaho, ang aking buhay ay magiging lubos na mapapamahalaan. Ikaw, sa kabilang banda, ay siguradong nangangailangan ng pera kaysa sa akin. Sagot ng dalaga nang kaagad nitong ibinalik ang card kay Gerald. Malinaw na ang batang babae ay walang iba kundi si Noemi. Tama siya, Gerald. Hindi lamang kailangan mo ito ng higit pa sa kailangan namin, ngunit dapat kami ang nagbibigay sa iyo ng pera sa halip. Kung sa bagay pinagaling mo ako nang hindi man lang humihingi ng kapalit. Dagdag ng ina ni Naomi. Sa totoo lang ayos lang. Hindi katulad na gumagamit ako ng maraming pera mula ngayon. Nagawa ko na ang napakaraming bagay. Haha, sagot ni Gerald na may mapait na ngiti sa labi. Bakit mo sasabihin ng ganyan, Gerald? Sa totoo lang hindi mo pa naikwento sa akin kung bakit wala ka ng kinalaman sa mga Crawfords. Sinabi ni Noemi, isang pahiwatig ng pag-aalala sa kanyang boses. Sa totoo lang sa puntong ito, mas mabuti na hindi mo malaman, Naomi. Tulad ng sinabi nila, ang kamangmangan ay lubos na kaligayahan, sagot ni Gerald habang dahan-daang tinapik sa ulo. Bumabalik ngayon si Gerald sa Mayberry dahil nais niyang bumisita sa isang matandang kaibigan. Gayunpaman, iyon ay hindi lamang ang kanyang hangarin doon. May iba pa siyang pinlano nang makarating siya doon. Tungkol sa card ng bangko, totoo itong higit na isang pasanin sa kanya sa puntong ito. Habang iniisip niya ito, naramdaman niya na ang buhay ay talagang nakakaintriga. Pagkatapos ng lahat, bumalik bago nangyari ang lahat ng ito, nagsakay na rin siya ng tren patungong Mayberry City. Noon, ipinapalagay niya na makakaharap niya ang kanyang buhay sa universidad na may bagong pag-uugali. Na hindi na niya kakailanganing mabuhay ng may kas-index-index na kumpiyansa sa sarili tulad ng mayroon siya sa gitna at high school dahil sa pagiging mahirap niya. Ang mga bagay, gayunpaman, ay halos hindi nagbago. Bilang ito ay naging hanggat siya ay mahirap, ang mga bagay ay hindi magbabago para sa kanya, o hindi bababa sa iyon ang konklusyon na dumating sa kanyang past self. Ang kanyang past self hinahangad para sa kayamanan. Hanggat siya ay mayaman, makakakuha siya ng desenteng buhay, at marahil ay pinuri ng mga mas mahirap kaysa sa kanya. Gayunpaman nang talagang minana niya ang pera, nalaman ng matandang Gerald na hindi talaga siya nasisiyahan sa pagpapakita ng kanyang kayamanan tulad ng iniisip niya. Sa kabaligtaran, sa katunayan. Nang malaman na mayroon na siya ng lahat ng mga kayamanan sa mundo, ang kanyang hangarin sa katanyagan ay nawala lamang. Sa halip, nais niyang mabuhay ng simple at simpleng buhay. Matapos makilala si Mila, ang kanyang layunin sa wakas ay magpakasal sa kanya at baka magkaroon ng isang anak o dalawa, mas mabuti ang isang lalaki at isang babae. Ang kanyang perpektong buhay ay ang isang walang kabuluhan at isa kung saan makakapagpahinga siya sa mga bisig ni Mila araw-araw hanggang sa tuluyan na silang makapasa. Isang panaginip na talaga iyon. Ngayong nawawala pa rin si Mila, kaunti lamang ang kahulugan sa kanya ng kayamanan. Paimpal niyang nawala ang lahat ng pagnanais na magkaroon ng anumang pera. Panipi tuldok. Nagbago ka, alam mo, Gerald. Sabi ni Noemi na wala sa asol. Paano kaya? Bueno, hindi ko mailagay ang aking daliri dito, ngunit mula sa sandaling muli kitang makilala pagkatapos ng mahabang panahon, masasabi ko na ibang-iba ka talaga kumpara sa Gerald na alam ko dati. Tuldok. Ang isang bagay na hindi nagbago, gayunpaman, ang iyong kabaitan sa akin. Kahit na matapos ang lahat ng oras na ito, tinatrato mo pa rin ako ng maayos. Pero syempre, ikaw ang aking mabuting kaibigan. Dahil nakikita mo pa rin ako bilang kaibigan, mangyaring Gerald. Mangyaring ibahagi sa akin ang iyong mga saloobin tuwing sa tingin mo ay nababagabag ka.
Alam kong maraming nasa isip mo ngayon at alam ko din na hindi ka na mayaman na tagapagmana na dati ka. Tuldok-tuldok. Impyerno, nararamdaman ko na sa oras na bumalik ka sa Mayberry sa oras na ito, malalaking pagbabago ang magaganap. Maliban sa lahat ng iyon, nais kong malaman mo na kahit anong mangyari, palagi kang magiging aking matalik na kaibigan. Hindi ko nasasabihin kung ano ang pinaplano mong gawin pa, ngunit mangyaring tandaan na ako ay isang tao na maibabahagi mo ang iyong mga problema sa sabi ni Noemi. Nang masabi iyon, inilagay niya ang card sa bangko sa kamay ni Gerald muli pa bago idinagdag, alin ang dahilan kung bakit hindi ko matanggap ang pera. Kumapit ka dito. Sino ang nakakaalam, maaari kang bumalik sa Mayberry City. Maaari akong maging katulong mo, alam mo. Naomi, maniwala ka sa akin kapag sinabi kong hindi ko talaga kailangan ang perang ito. Tuldok-tuldok. Sa lahat ng totoo, hindi ko alam kung magkakaroon ako ng pagkakataong bumalik dito sa hinaharap sa oras na magawa ko na ang aking itakda upang gawin. Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ano nga ba ang balak mong gawin? Nawala ng pag-asa na tanong ni Noemi. Dahan-dahan siyang hinahabol, sinabi niya, humihingi ako ng paumanhin, ngunit natatakot akong matakot kapag katapos marinig ito. Sinabi mo na hindi ka na magpapahirap pa, hindi ba? Kahit na talagang nais niyang magtanong pa at nanatili siyang tahimik sa huli, alam na hindi siya makakakuha ng anumang mga sagot. Kabanata 122. Hindi nagtagal bago sila nakarating sa Mayberry Station. Matapos may lihim na mailagay ang bank card sa kanyang bulsa, binati ni Gerald ang isang taxi para sa kanya. Hindi siya nag-alala tungkol sa hindi niya magagamit na ito dahil alam na niya kung ano ang password kahit na mula sa likod noong sila ay nasa universidad pa rin. Ang password mismo ay ang kanyang petsa ng kapanganakan. Hindi ka ba sasama sa amin, Gerald? Tanong ni Noemi habang pinapagulong ang bintana ng taxi. Mag-iisa ako mula dito. Naomi. Sagot ni Gerald na may alon habang nagsimulang magmaneho ang taxi. Dumaikit ang kanyang ulo sa bintana, saka sumigaw si Noemi, Gerald, please. Wala akong pakialam kung napunta ba tayo sa maraming pera o wala. Magkadikit lang tayo at magpakasal. Makakakita kami ng mga trabaho na magkakasama sa lungsod ng Mayberry at mula doon, masusuportahan namin ang aming sarili sa mabuti sa hinaharap. Sigurado ako, kung ang Mayberry ay hindi ayon sa gusto mo kung gayon. Kung gayon manirahan na lamang tayo sa kanayunan. Makakakuha kami ng isang maliit na lugar ng aming sariling tumira, pagkatapos ay ipamuhay ang natitirang bahagi ng aming buhay na karaniwang at nasa ginhawa. Naririnig mo ba ang alinman sa mga ito? Ano yan? Hindi kita naririnig. Ano man, ligtas na maglakbay at tandaan na mabuhay ng maayos. Sigaw ni Gerald bilang ganti habang ikinakaway ang kamay. Sinabi ko, bakit hindi tayo magpakasal? Hindi ba pwede? Wala naman sa isip ko. Sir, mangyaring ihinto ang kotse. Nag-aalalang sigaw ni Noemi nang mapagtanto niyang hindi maririnig ni Gerald ang sinasabi. Gayunpaman kahit gaano pa siya nakiusap, hindi lang pipigilan ng driver ang kotse. Huminga ng malalim, tinapik ng driver ng taxi ang pera sa kanyang bulsa na ibinigay sa kanya ni Gerald bago paapakan ang accelerator. Kahit na hindi na nakikita ang taxi, nahirapan si Gerald na itigil ang pag-away. Siyempre narinig niya siya. Narinig niya ang bawat solong salita na malinaw na sinabi niya. Kahit na ang isang normal na buhay ay matapat kung ano ang lagi niyang hinahangad matapos na yumaman, alam niyang hindi niya makakamit iyon. Hanggang sa muli niyang makita si Mila. Hanggat nanatili siyang nawawala, wala siyang ganap na balak na magsimula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Kahit na alam niya iyon, bakit siya nag-aalanggan na humiwalay kay Noemi sa oras na ito? Iniisip ito sandali, napagtanto niya na dapat ito ay dahil sigurado siya na hindi na niya siya makikita ulit, umiling siya, dumulas siya sa isang maskara at takip bago maghailing ng isa pang taxi. Saan? Tanong ng driver ng taxi sa lalaking nakasuot ng itim na panglamig na tinatakpan ng halos buong mukha. Sa ospital. Sagot agad ni Gerald. Pagdating makalipas ang ilang sandali, tumingin si Gerald sa bintana ng salamin ng ward ni Felicity. Nakalakip sa isang ventilador, ang batang babae na nakahiga sa kama ay may sobrang pamumutla. Sa patuloy na pagtingin sa kanya, naalala ni Gerald kung gaano kasigla ang dating ng dalaga. Kung hindi lang niya siya nakilala, marahil ay nakatira pa rin siya sa magandang buhay ngayon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang likas na kagandahan na tiyak na maaaring maging isang tanyag na tao sa internet ng madali. Ang mga bagay ay maaaring nawala ng napakaraming naiiba. Tuldok-tuldok. Maaari niyang mabuhay ng maligaya ang kanyang buhay. Ngunit narito siya sa isang ospital, isang kumpletong gulay matapos na itapon sa isang gusali. Ang pinakamasamang bagay ay nasa isang kalagayan lamang siya dahil sinusubukan niyang hanapin siya.
Naiisip ni Gerald kung ano ang nararamdaman niya habang hinahanap siya sa araw ng lahat ng ito ay nangyari. Kung paano nag-alala kapwa siya at si Naomi ay dapat tumingin habang naghihintay sila sa lobby ng hotel. Upang isipin na ang kanilang kinang ng pag-asa ay magtatapos na maging pinakadakilang kasawian ni Felicity. Si Jet ay tunay na isang taong walang awa. Sa kanyang nasirang estado, pipitin lamang ni Gerald ang kanyang kamay sa pintuan ng ward habang sinusubukan niyang pakalmeyan ang kanyang sarili. Nag-apply siya ng napakaraming puwersa na sigurado siyang pati ang kanyang mga fingerprint ay naka-imprinta ng malalim sa kahoy na pintuan sa puntong ito. Hoy, kakaibang tao ka, alam mo yun. May balak ka bang pumasok o hindi ba? Hinahadlangan mo ang pasukan, sabi ng isang galit na boses sa oras na iyon. Paglingon ko upang tignan kung sino ang nagsabi nito, nakita ni Gerald ang isang usok na nurse na may tray sa kanyang mga kamay. Kahit na nakasuot siya ng maskara, malinaw na nakikita ng nurse ang lahat ng malalakas na emosyon na makikita sa kanyang maluha na mga mata. Natigilan siya nang makita iyon na halos mahulog niya ang kanyang tray habang pinapanood ang lalaki na nagpupunas ng luha niya. Narito, kunin ito at makinig ng mabuti. Ang piraso ng papel na ito ay naglalaman ng napakatukoy na mga tagubilin sa acupuncture pati na rin isang reseta ng herbal. Kapag lubos mong naunawaan ng doktor at ang pamamaraan, gamitin ito upang maisave ang buhay ng batang babae na ito. Sabi ni Gerald habang inilalagay ang reseta sa tray ng nurse. Matapos sabihin iyon, simpleng isinuksok niya ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bulsa bago lumayo. Kabanata 923. Pagdating lamang niya sa lobby ng hotel, isang batang babae na nagkataong tumatakbo sa kanyang direksyon ay tila nawala ng balanse habang pinipilitan ang bukong-bukong. Bago pa siya matamaan sa lupa, gayunpaman, sa isang mabilis na pag-ikot naabutan siya ni Gerald. O aking Diyos! Iyon ay isang malapit na tawag. Salamat, gwapo. Pasalamat sa dalaga ng agad niyang ituwid ang magulo niyang buhok matapos siyang tulungan ni Gerald. Sa pagtingin sa kanya, gayunpaman, hindi niya maiwasang maramdaman na ang lalaki na nagligtas lamang sa kanya mula sa isang daigdig ng sakit ay medyo may kakaibang pakiramdam. Kahit na siya ay tumingin sapat na misteryoso kasama ang kanyang maskara at takip, ang kanyang titig ay nakaramdam ng kakaibang pamilyar ngunit banyaga ng sabay. Bukod dito, tumango lamang ang binata sa halip na sabihin kahit ano. Habang iniisip niya kung nakita na niya ito dati, hindi mismo mapigilan ni Gerald na titigan siya ng konti pa. Kung sa bagay, kilala niya kung sino siya. Pwede, marahil ay pamilyar tayo. Nakangiting tanong ng dalaga. Bilang sagot, umiling si Gerald. Nakikita ko. Kaya, anuman, salamat sa pagbagsak ng aking pagkahulog. Natatawang sagot ng dalaga. Paano ito napunta, Leila? Tanong ng isang medyo gwapong taong nakasuot ng suit sa oras na iyon habang siya ay papalapit sa kanila. Nako, ang pagsusulit sa katawan. Nakumpleto ko na ito syempre. Sa pamamagitan ng paraan, kunin ito. Hahanapin ka lang sana kita ng halos madapa ako. Sinabi ng mga batang babae habang nakalock arm siya sa lalaki sa halip na matindi. Kung tunay na napunta ka sa pagkahulog at pagyurak sa iyong sarili, paano ko masisimulang ipaliwanag ang mga bagay kay Tio Jung? Natatawang sagot ng lalaki. Ang batang babae, syempre, walang iba kundi si Leila. Ay, tama. Narito ang gwapong kasama na nagligtas sa akin. Dagdag ni Leila habang nakatingin kay Gerald. Bakit salamat, kuya? Ako ang doktor na namamahala sa ospital na ito kaya't ipaalam sa akin kung may anumang bagay na maaari kong tulungan sa iyo. Sagot ng kasintahan ni Leila habang nakangiti ito patungo kay Gerald. Narinig iyon, simpleng umiling si Gerald bago lumayo. Gayunpaman, hindi niya maiwasang maalala kung paano naging dati si Leila bago ang lahat ng ito nangyari. To think na gusto na niya dati noong bata pa siya. Pagkatapos ng lahat, ang kawawang bata na siya ay nakabalik noon ay palaging iniisip na siya ang pinakamaganda sa kanilang lahat. Palagi siyang nakabihis ng gwapo din noon. Bagaman nagbahagi sila ng medyo hindi siguradong relasyon sa mga susunod na taon, matapos ang 6 na buwan na pagkawala niya, nakikita na ni Gerald na lumipat na si Leila. Nagkaroon na siya ng sarili niyang buhay, at tila gumaling siya ng maayos. Iyon lang ang mahalaga sa kanya. Ang taong iyon ay medyo kakaiba. Ungol ng binata habang nakatitig sa dahan-daang pagkawala ni Gerald pabalik. Siya ay, gayunpaman, nararamdamang pamilyar din siya. Tuldok-tuldok. Alam kong talagang nakilala ko siya sa isang lugar dati ngunit hindi ko mailagay ang aking daliri dito. Sagot ni Leila na nakakunot ang noo. Ano ang ginagawa ninyong dalawa nakatayo dito? Lumabas ka sa wakas, Jack Ellen. Sabi ni Leila habang nakabailang ang tingin sa fashionable na batang babae na nakatayo sa likuran nila. Sa gayon ay kumuha ako ng ilang labis na pagsusuri. Pagkatapos ng lahat, ikakasal ako sa susunod na buwan. Kailangang tiyakin na kasya ako sa isang likot. Haha.
Sagot ni Jack Ellen na may kasamang masayang humuhuni. Gayunpaman hindi niya maiwasang mag-ulat sa sandaling tumingin siya sa direksyong kanina pa tinitingnan ni Layla. Natapos lang niya na masulyapan ang likod ni Gerald bago ito tuluyang nawala habang nakasara ang isang pinto sa likuran niya. Paaaring na makitang pamilyar ka rin sa kanya, Jack Ellen. O baka naaakit ka lang sa fit body niya. Hey, kilalang kilala kita ngayon pagkatapos gumastos ng maraming oras sa iyo sa Mayberry. Hindi mo lang mapipigilan ang iyong sarili tuwing nakakasalubong mo ang mga gwapong lalaki, hindi ba? Sabi ni Layla sabay chuckle. Ang dating hulaan ay tama na. Anuman talagang mukhang pamilyar siya. Lalo na ang kanyang likuran. Nararamdaman ko talaga na nakita ko na siya sa kung saan-saan, sabi ni Jack Ellen habang pinagmumuni-muni niya. Well, not that it's important naman. Sige na lang at maghapunan na tayo sa sandaling umuwi ang asawa ko, okay. Pagkatapos nito, maaari na tayong kumuha ng mini shopping spree. Dagdag mo kay Jack Ellen habang tumatawa. Parang isang plano. Sa pamamagitan nito, nagpatuloy ang grupo sa pakikipag-chat at pagtawa sa kanilang sarili habang umalis sila sa kabaligtaran. Sa kabilang banda, si Gerald ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa pasukan ng ospital. Totoong hindi niya inaasahan na tatakbo dito si Layla. Hindi niya papayagang alamin siya kung sino talaga siya. Pagkatapos ng lahat, magbubukas iyon ng isang bagong hanay ng mga kaguluhan. Habang dumaraan siya sa isang tindahan ng pagkain sa tabi ng kalsada, narinig niya ang isang pag-uusap. Boss, mangyaring ekstrang ako ng makakain. Mawala ka, ganito kakabata pa nagsusumamo ka na ng pagkain. Kumuha ng trabaho. Paglingon ko nakita ni Gerald ang isang binata na may sobrang katabaan ang hitsura. Ang isang binti niya ay tila nabali at humawak siya sa isang kahoy na saklay upang masuportahan ang kanyang sarili habang nagpatuloy siya sa paghingi ng pagkain sa tabi ng kalye ng pagkain sa daan. Hindi nagtagal hinabol siya ng amo na tila ang lalaki ay walang iba kundi isang langaw. Ang iba pang mga pedestrian na nakikita ito ay nagsimulang magturo sa batang pulubi habang bumubulong sa kanilang sarili. Umiling siya, lalakad na sana si Gerald bago siya biglang napatigil ng may mapagtanto. Kabanata 924. Dinilayan ng mata habang inis ka ng binata na dahan-daang lumayo mula ulo hanggang paa, saka siya sumigaw, "Hoy ikaw! Tumigil ka dyan!" Nagyayelong lugar, takot na takot ang batang pulubi kaya't agad siyang nagsimulang manginig sa takot. Naluluha siya habang binaba ang kanyang tingin bago nakiusap, oo. Mangyaring, Ginoo, maaari mo ba akong extra ng pera para sa pagkain? Nagmamakaawa ako sa iyo. Panipi-panipi, tuldok. Yol, sagot ni Gerald sa marahang boses. Narinig ang pangalang iyon, agad na kinilig ang pulubi habang nakataas ang kanyang ulo. Sa sandaling tumingin si Yol sa mga mata ni Gerald, nagsimulang manginig ang kanyang mga labi na parang walang bukas. Gerald, tanong ni Yol nang maramdaman ang pagtulo ng luha niya. Inalis ang maskara sa hindi makapaniwala, kaagad na hinawakan ni Gerald ang balikat ni Yol bago sumagot, oo. Oo, ako ito, Yol. Kapatid, kaya't buhay ka pa rin. Pasiga na sabi ni Yol habang ang crotch ay nahulog sa lupa. Ako si Yol. Paano ka naging ganito? Gulat na tanong ni Gerald. Kung sa bagay, ang Yol na dating alam niya ay palaging kaakit-akit at kagalingan noon. Malapit na imposible para kay Gerald na hindi makaramdam ng pagkabalisa matapos makita ang miserable na bersyon ng kanyang kapatid na ito makalipas ang ilang sandali nang umupo si Gerald sa tapat ni Yol sa eksaktong parehong stall sa tabing daan mula dati. Ibuhos kay Yol ang isang basong tubig bago tapikin siya ng malumanay sa likod, sinabi ni Gerald, kumain ng dahan-dahan, ang pagkain ay hindi pupunta kahit saan. Nang marinig iyon tumanggo si Yol kahit na hindi talaga ito pipigilan na ipagpatuloy ang pagdaragdag ng mas maraming pagkain sa kanyang bibig. Hindi ko talaga inaasahan ang maraming bagay na magaganap sa loob lamang ng 6 na buwan. Ito ang lahat ng aking kasalanan. Lahat kayo ay hinayla dito dahil sa akin. Sabi ni Gerald habang nagsisimulang sisihin ang sarili. Mula sa sinabi sa kanya ni Yol kanina kahit na ang mga bagay sa Mayberry City ay nanatiling hindi nagbabago sa buong nakaraang 6 na buwan, hindi masabi ang pareho para sa mga naninirahan sa loob nito. Matapos ang insidente na sinapit ni Gerald, dumating si Jet sa Mayberry City. Dahil inako ni Yol na tinapos na ni Jet ang buhay ni Gerald, nagdala siya ng ilan sa kanyang mga tauhan upang personal na makapaghiganti sa kanya. Gayunpaman, halata sa unang tingin na hindi sila malapit sa karapat-dapat na kalaban para kay Jet. Dahil sa paunang pag-atake ni Yol, ginawa nitong personal na layunin ni Jet na gawin ang lahat na alam ni Gerald, maging ang kanyang mga kaibigan o sinumang nagtatrabaho para sa kanya, maghirap. Naturally, dahil si Yol ang siyang naglunsad ng pag-atake, huli na siyang naghihirap.
Bago pa siya payagan na umalis, tinitiyak nilang mabali ang isa sa kanyang mga binti na lampas sa punto ng paggaling. Nais nilang maranasan niya ang isang buhay na mas masahol kaysa sa kamatayan sa loob ng Mayberry City. Tulad ng kung hindi ito sapat, lihimding pinaslang ni Jet ang buong pamilya ni Theo Holden. Siyempre, may kamalayan si Jessica sa lahat ng ito, at kahit nagalit siya ng lampas sa mga salita, wala siyang magagawa. Lahat ng iyon ay humantong sa mga kaganapan sa ngayon. Tulad ng para sa iba pa, si Aiden at ang kanyang pamilya ay lumayo mula sa Mayberry City upang makatakas sa kalamidad na darating sa kanila sa lalong madaling panahon kung sila ay magpatuloy na manatili doon. Maya-maya, sumali pa sa hukbo si Aiden. Kahit si Elena ay apektado, at sa narinig ni Yol, pinilit ng mga nasasakupan ni Jet ang kanyang pamilya na malugi. Ang huling piraso ng impormasyon na narinig niya tungkol sa kanya bago siya nagpunta sa radar ay siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang nurse. Ang lahat ay tunay na nagbago para sa pinakamasama, at ang mga Moldel ang nasa likod ng lahat ng paghihirap na ito. Jet Moldel, ungol ni Gerald sa paunang galit habang pumapasok sa kanyang mga mata ang isang nakamamatay na hangarin sa isang segundo. Gayunpaman, talagang napahiya kita sa oras na ito, kapatid, wala na akong iba kundi isang walang silbi na pailay ngayon. Haha, sabi ni Yol habang tinatapos ang kanyang pagkain na may mapait na ngiti sa labi. Sabihin mo ulit yan at smack kita ng husto. Wala kang silbi na pailay. Huwag kang mag-alala, gagamot ko talaga ang paa mo balang araw. Tulad ng para sa lahat ng paghihirap na naranasan ng Holdens. Tuldok-tuldok, gagawin ko ang hustisya sa kanila kung ito ang huling bagay na ginagawa ko. Malamig na idineklara ni Gerald. Gayunpaman, simpleng pag-iling ni Yol. Hindi, kapatid. Dapat kang umalis sa Mayberry City ngayong gabi. Ang lungsod ay nagbago ng malaki sa nakaraang 6 na buwan. Sasabihin ko ito ngayon na si Eunice ay hindi man malapit sa pagiging maihahalin tulad kay Jet. Hindi lamang kay Jet ang mayaman, ngunit siya din ay lubos na makapangyarihan. Hindi ito magiging kahabaan upang sabihin na kahit na inatake tayo ni Jet sa panahon ng ating rurok na luwalhati sa nakaraan, hindi natin siya makaya na makuha. Naririnig kita, Yol, ngunit nakasisiguro ka. Hindi mo ako dapat alalahanin. Iniiwasan mo pa rin ang patuloy na pagtugis ng pamilya Moldel, hindi ka ba kapatid? Ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Hahaha, wala ako sa ngayon. Magpapasya lang ako habang sumasabay ako. Kung gayon, maaari ba akong sumunod sa iyo, kapatid? Ang namamatay ay magiging ganap na nagkakahalaga kung ito ay kasama mo, kapatid. Kulang talagang ayaw na ipagpatuloy ang pamumuhay ng ganito. Tuldok-tuldok. Ang paraan ng mga bagay ngayon, mas mabuti akong patay kaysa mabuhay. Narinig ang mungkahi ni Yol, huminto sandali si Gerald. Totoo ang sinabi niya. Hindi lamang si Yol ay wala ng bahay na maibabalik, ngunit pinahirapan din siya ni Jet sa kanyang kasalukuyang estado ng paumanhin. Alam ni Gerald sa isang katotohanang hindi niya basta-basta na lang siya kayang iwan. Napakahusay. Susundan mo ako mula sa ngayon. Pareho tayong mabubuhay at mamamatay. Gayunpaman, ipapadala pa rin kita sa isang lugar kung saan ka muna gagamot ng iyong mga pinsala, idineklara ni Gerald. Oo. Mabubuhay tayo at mamamatay ng magkakasama. Sigaw ni Yol, ramdam na ramdam niya. Sa pamamagitan nito, binigyan ni Gerald si Yol ng isang address at sinabi sa kanya na magtungo patungo sa hangganan ng lalawigan ng Salford. Doon, magsisilong siya kasama ang pamilyang Wesley kung saan kasalukuyang naninirahan din si Master Jenkinson. Sa tulong niya, tiyak na gagaling si Yol. Ano naman ikaw, kuya? Tanong ni Yol. Hahaha. Well, sabihin na lang natin na may sasabihin muna ako dito. Kabanata 925. Ang quest, sa kabilang banda, ay sinabihan na manatili sa lalawigan ng Salford kasama si Master Jenkinson pagkatapos ng buong operasyon ng Skyler. Pagkatapos ng lahat, hindi nakita ni Gerald ang pangangailangan para sa quest na sundin siya hanggang sa Mayberry City. Bilang karagdagan, sa pag-uwi ni Quest na ligtas at maayos, alam ni Gerald na nakatiyak siya ng isang kanlungan sa lalawigan ng Salford kung saan maaari siyang umatras kung ang mga bagay ay magkamali. Sa totoo lang ito ang tanging tirahan na naiwan niya. Kung may dumating na isang oras kung saan ang pamilya Wesley ay nakalantad, alam ni Gerald sa isang katotohanang wala siyang ibang lugar upang maghanap ng kanlungan sa sandaling mahuli ng amoy sa kanya ng mga Moldel. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang 4 na Moldel pabalik sa lalawigan ng Salford. Habang natitiyak niya na hindi siya papatayin ng madali ng mga Moldel, hindi niya maitatanggi na ang kanilang pamilya ay napakalakas. Alam na alam ni Gerald na hindi niya dapat isaalang-alang ang pagharap sa mga Moldel ng mag-isa. Ito ang dahilan kung bakit maingat niyang isinasaalang-alang ang bawat galaw na gagawin niya. Matapos ayusin ang biyahe ni Yol sa lalawigan ng Salford, tumungo kaagad si Gerald sa Mountaintop Villa.
Pag-akyat sa ibabaw ng isa sa maraming matataas na puno sa malapit, ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata habang siya ay nagpapahinga sa isang matibay na sanga, mataas sa ibabaw ng lupa. Doon, naghintay siya hanggang maghintay ng gabi. Noon nang tuluyan niyang imulat ulit ang kanyang mga mata. Noon, maliwanag na naiilawan na ang mountaintop villa. Matapos suriin kung mayroong malapit, nahulog ni Gerald ang kanyang haversack sa lupa na lumilikha ng isang malambot na kalabog. Kasunod nito, bumaba rin siya sa puno, tahimik na lumapag na parang siya ay pusa. Ngayon sa lupa, binuksan niya ang kanyang haversack at naglabas ng isang itim na kahod na trench coat. Matapos mad-ulash ito, halos hindi makilala ang mukha ni Gerald. Sa pamamagitan nito, nagsimula ang kanyang misyon sa paglusot. Kaya, ano ang sitwasyon? Ano ang sinabi ng mga kalalakihan na ipinadala mo sa lalawigan ng Salford? Tanong ng isang binata na nakahiga sa isang sofa sa sala ng Mountaintop Villa. Sa loob ng silid, maraming mga kalalakihan na nakatayo ng madali, ang kanilang mga kamay sa kanilang likuran. Narinig ang kanyang katanungan, ilang iba pang mga kalalakihan na nakatayo sa harapan niya ay nagpaliwanag, dahil ang mansyon ng pamilya Schuyler ay ganap na nawasak sa lupa at lahat mula sa pamilyang iyon ay idineklarang nawawala, wala kaming nakitang anumang mga lead kung saan ang Quentin at Trey duo maaaring maging. Hindi namin sigurado kung sila ay patay o buhay. Bastards! Dapat mong magkaroon ng kamalayan na ang lahat ng mga miyembro ng pamilyang Moldel ay may marangal na dugo. Walang ordinaryong tao ang may kukumpara sa kapwa Quentin at Trey. Kanilang mga kanang kamay ko sila. Kung tunay na makikilala nila ang kanilang wakas sa isang lugar tulad ng lalawigan ng Salford, tiyak na mababaybay iyon ang pinakamaraming kahihiyan na dapat harapin ng pamilyang Moldel. Doblehin ang iyong pagsisikap hanggang sa makita mo ang mga ito. Kagad, G. Moldel. Sigaw ng lahat na kasali habang dali-dali silang umalis. Isinara ang kanyang mga mata pagkatapos ay sinabi ni Jet na may isang ngisi sa kanyang mukha, pa rin kung gaano perpekto ang Mayberry City ay. Tuldok-tuldok. Ha ha ha. Tiyak na gagawin ko ang lungsod na ito sa aking batayan sa sandaling ang wakas ay mapupuksa ang Crawfords para sa kabutihan. Katatapos lamang ng kanyang pangungusap, maririnig at mabagal ang mga yabag na papalapit sa silid. Sabi ng isa sa mga nasasakupan ni Jet habang pinaikit ang mga mata bago binuksan ang pinto sa main hall. Ha, sino ka? Tanong ng gulat na nasasakupan. Narito ba si Jet Moldel? Tinanong ang isang luma at namumuno na tinig na lumikha ng isang pakiramdam ng pagkabagabag sa sinumang nakarinig nito. Nakatayo sa pintuan, ang lalaking nakasuot ng itim na trench coat ay nakalantad lamang ng kanyang mga mata. Kung ang isang tao ay sapat na matalim, gayunpaman, tiyak na makikita nila na ang taong nakatago sa likod ng Amerikana ay may patas na balat, isang malinaw na tagapagpahiwatig na, salungat sa matandang tinig, ang tao ay talagang isang binata. Sino ka? At bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Jet habang casual na tumayo at sinipsip ang ilan sa kanyang red wine. Hindi niya ipahayag ang kanyang pagkabigla sa sinuman kahit na ang hitsura nila ay hindi pangkaraniwan. Nandito ako dahil gusto kong sundin ako ni Jet Moldel sa kung saan. Sumama ka na ngayon. Utos ng taong nakaitim. Ha ha ha. At sino ka talaga sa totoo lang, kilala mo rin ba ako? Gaano ka kabolsi sa pag-order sa akin? Inisyan ni Jet. Kasabay nito, maraming mga kalalakihan ni Jet ang nag-aalab sa galit. Tulad ng agad nilang pagsisimula sa pagbugbog sa kanya, hindi nagtagal ay binawi nila ang kanilang mga kamao sa pagkabigla. Ang bawat epekto ay naramdaman na sinusuntok nila ang isang pader na bato sa halip na isang aktwal na tao. Ano ba? Sinabi ng ilan sa mga kalalakihan habang nagsisimula silang manginig habang nakahawak sa kanilang mga manhid na kamao ngayon. Si Jet mismo ang nakaramdam ng twitch ng eyelids bago sumigaw, "Courting death tayo, di ba? Tapusin mo na siya." Narinig ang utos ni Jet, inako ng galit ang kanilang takot at agad na tinangka ng mga kalalakihan na salakayin ang lalaking nakaitim muli. Kabanata 926. Sa oras na ito, gayunpaman, ang lalaki ay hindi na lamang tatayo doon. Sa sandaling magkalapit na sila ay agad na hinawakan ng lalaki ang kanilang mga leeg sa dalawa sa mga kalalakihan bago dahan-daang ibaluktot ang kanyang palso. Pagkalipas ng isang segundo, ang parehong kalalakihan ay kaagad na nagsimulang mag-agos ng dugo nang marinig nila ang kanilang mga leeg na pumutok. At tulad nito, ang kanilang buhay ay wala na, natapos ng madali tulad ng pagsabog ng kandila. Kasunod nito, inulit niya ang parehong proseso sa natitirang mga sumalakay sa kanya na hinahampas silang lahat sa sobrang katumpakan at kahusayan. Sino ka talaga, nauutol na sabi ni Jet. Ang taong ito ay napakalakas. Bukod dito, ang kanyang mga pamamaraan ay pantay kasing husay bilang sila ay brutal na sumisindek. Bukod kay Court, hindi pa nakita ni Jet ang iba na may ganoong kapangyarihang lakas. Ipinaisip nito sa kanya na ang lalaking nakatayo sa harapan niya ngayon ay isang master na hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa kanyang ama.
Alam na iyon ang dahilan kung bakit siya gulat na gulat habang patuloy sa pagtitig kay Gerald. Hindi na kailangang magtanong. Sumunod ka lang sa akin. Sagot ng lalaki. Sige, dahil pipiliin mo ang katauhan ng isang matanda, sasama ako bilang isang junior. Ngunit bago yun nakatatanda, maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong pangalan? Nais kong banggitin ito sa aking ama sa hinaharap. Habang nasa amin ito, payagan akong magtanong ng katanungang ito. Kaibigan ka ba o kalaban? Tanong ni Jet habang namimilipit ng konti ang mga mata. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan na huwag nang magtanong pa. Ito lang ang nagawang magrehistro ni Jet bago kaagad lumapit sa kanya ang lalaking nakaitim at hinawakan ang balikat. Isang split segundo lang ang kailangan ni Gerald upang mag-apply ng kaunting presyon at lumikha ng isa pang nakakasakit na bitek. Agad na nanlaki ang mga mata ni Jet habang umuungal sa sakit. Ang kanyang mga braso ay tuluyan ng naalis at nawasak. Gayunpaman, hindi pa tapos si Gerald. Ang kanyang susunod na kilos ay sipa ng diretso sa tuhod si Jet na naging sanhi ng paglayo din ng kanyang kanang binti. Habang ang mga mata ni Jet ay naka-bloodshot habang tiniis ang lahat ng sakit, lumingon siya upang tumingin sa lalaking nakaitim bago tanungin. Tuldok-tuldok, ikaw, mayroon ka bang ideya kung sino ang aking ama? Totoong hindi niya inaasahan na ang taong ito ay napakalamig at walang awa. Hindi ko na kailangan, malamig na sagot ng lalaking nakaitim habang binubuhat niya si Jet na parang nagdadala ng isang malota na aso. Dahil ang isa sa mga nasasakupan ni Jet ay hindi inatake si Gerald kanina, iniwan siyang mag-isa ni Gerald. Gayunpaman, takot na takot siya ngayon hanggang sa mamatay siya habang nanginginig sa isang sulok ng silid. Inihagis si Jet sa direksyon ng nasasakupan, tinuro siya ni Gerald bago umorder, kung nais mong mabuhay, dalhin mo siya at sundin ako. Ngayon na tayo. Walang ibang pagpipilian, sumunod lamang ang nasasakupan. Habang silang tatlo ay lumabas sa mga pintuan ng villa ng walang gulo, nagkataon, may nakita si Gerald na may isang bagay sa gilid ng kanyang mga mata. Ang nakita niya ay nagdulot ng isang ngiti ng dahan-dahan sa kanyang mukha habang pinamunuan niya ang dalawang lalaki kasama ang bundok na nawala sa gabi kaagad. Sa eksaktong lugar kung saan nakatingin si Gerald kanina, ay isang napahamak na lalaki na mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Siya ang unang tao na binugbog ni Gerald ng gabing iyon at gumapang na siya hanggang sa villa mula sa gitna ng bundok. Bagaman madiugo ang kanyang mukha, ito ay sobrang mapatla din na lumilikha ng isang nakakatakot na kaibahan. Bukod sa subordinate na dinala ni Gerald kasama niya, ang nasugatan ay ang nag-iisa pang ibang tao na naiwan na buhay doon. Napagtanto na iniwan ni Gerald ang mansion kasama si Jet na may kahirap-hirap, nagawa niyang mailabas ang kanyang cellphone at mag-dial ng isang numero, ang pangatlong batang Panginoon ay inagaw. Ang kabilang partido ay isang nangungunang Panginoon na maaaring maging bahagi ng isang lihim na lipunan. Mula sa kanyang tinig parang isang matandang lalaki siya sa edad na 60. Ipaalam kaagad sa pangalawang batang Panginoon tungkol dito at magpadala kaagad ng ilang mga kalalakihan sa instant na ito. Iniulat ang lalaki sa pamamagitan ng telepono. Isang miyembro ng isang lihim na lipunan. At inagaw din niya ang pangatlong batang Panginoon pati na rin. Maghanap ng isang paraan upang sundin siya ng mabuti. Aabisuhan ko agad ang pangalawang master tungkol dito. Sinabi ng tao sa kabilang dulo ng linya bago matapos ang tawag. Sumugod siya pagkatapos sa isang nakatagong silid upang iparating ang kanyang narinig. Ano? Si Jet ay inagaw. Sino sa tamang pag-iisip ang magiging matapang nito? Ungol ni Court habang nanlalaki ang mga mata sa galit. Hindi pa namin alam bagaman mula sa paglalarawan ng subordinate sinabi niya na ang lalaki ay maaaring higit sa edad na 60. Sinabi din niya na ang mga kasanayan ng aming kasalukuyang kalaban ay maihahambing sa iyo, pangalawang master. Pagkatapos ng lahat tila wala siyang gaanong problema sa paglabas ng pangatlong batang Panginoon at mga nasasakupan niya. Kagaya ng sinabi ng nasasakupan na iyon tumunog muli ang kanyang telepono. May mga update ba? Ano? Lalawigan ng paraiso, o sige. Matapos ang tawag tiningnan niya ulit si Court bago sinabi, batay sa sasabihin ng nasasakupan, silang tatlo ay tila patungo sa Paradise Province. Sino sa lupa mula sa lalawigan na iyon ang may kasama nating baka? Ungol ni Court habang hinampas niya ang kamao sa kanyang mesa, pinaghahati ito sa kalahati sa proseso. Hindi alintana kung sino ang taong iyon, hindi siya makakalayo kapag nalaman ko ang kanyang totoong pagkatao. Sigaw ni Court sa kanyang galit. Si Galpang, ang sumailalim pagkatapos ay nagmungkahi, sa palagay mo. Sa palagay mo maaaring ito ay isang tao mula sa pamilyang Crawford na gumawa nito, pangalawang master. Hindi. At may dahilan akong maniwala na hindi sila kasali. Kung tutuusin, hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Dylan na gawin ang anuman sa mga ito. Kahit na ginawa niya, hindi siya magkakaroon ng tauhan para dito.
Mayroong isang bagay na sobrang off tungkol sa pangyayaring ito, paliwanag ni Court ng mahinahon habang pinag-aaralan niya ang kasalukuyang sitwasyon. Matapos ang isang maikling sandali, itinaas niya ang kanyang ulo bago sinabi, turuan ang lahat ng mga puwersa na kasalukuyang pinipigilan ang mga Crawfords na ilipat sa Paradise Province sa lalong madaling panahon. Dapat hanapin si Jet kahit anuman. Hindi ka dapat mag-falter, Jet. Manatiling malakas. Napaisip si Court sa sarili habang nagbubuntong hininga. Kabanata 927. Kinabukasan ng gabi sa mansyon ng pamilya Crawford sa North Bay nang may isang mayordoma na tumakbo habang sumisigaw, Sir. Nagdadala ako ng magandang balita, Ginoo. Sa oras na iyon, nagbabasa si Dylan sa kanyang silid ng pag-aaral. Pinapayagan ang kanyang mayordomo na pumasok, pagkatapos ay inilapag ni Dylan ang kanyang baso bago hadhad ang kanyang mga browser at sinabing, magpatuloy ka. Ito ay patungkol sa court model. Habang ang parehong Court at Jet ay gumagawa ng lahat na magagawa nila upang labanan ang aming pamilya sa nakaraang 6 na buwan, nakatanggap lamang kami ng balita mula sa isang maasahang mapagkukunan na nawala si Jet. Ano? Nawawala si Jet? Sabi ni Dylan nang tumayo siya ng may pagtataka. Si Jet ay pangatlong anak na lalaki ni Court na dahan-daang nagtatayo ng kanyang lakas sa nagdaang 6 na buwan. Patuloy din siyang nasasaktan sa asno, sinasadyang magdulot ng gulo sa mga Crawfords tuwing makakaya niya. Kahit na nakita lamang siya ni Dylan bilang isang maninira na hindi kailangang seryosohin, hindi nito binago ang katotohanan na si Jet ay isang palaging inis sa kanilang pamilya. Kaya nakakainis, sa katunayan, na ang Crawfords ay madalas na pakiramdam pagod na paulit-ulit lamang na makitungo sa kanya. Upang isipin na ang tinek sa panig ng kanilang pamilya ay nawala na ngayon. Siya na nawawala ay hindi kahit na ang pinakamahusay na balita, Ginoo. Kita mo, binawi ni Court ang karamihan sa kanyang mga tauhan kagabi at inilipat sila sa ibang lugar. Ang pamilya Crawford ay sa wakas ay makapaghinga ngayon. Tuwang-tuwa ang sinabi ng mayordoma. Si Dylan mismo ang tumango habang may ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa pag-alala ko, si Jet ang paboritong anak ni Court. Tuldok-tuldok. Ngayon na nawawala siya, sa palagay mo ba ay maghahinala si Court na ang aming pamilya ay kasangkot sa bagay na ito? Tanong ng mayordoma na nakakunot ang noo. Siyempre hindi siya gagawa, sabi ni Dylan habang isinara niya ang librong binasa niya bago inilagay sa gilid. Walang maloko si Court. Alam na alam niya kung gaano kagaling si Jet at alam din niya na kahit ang mga nangungunang gwardya ng pamilya Crawford ay hindi magagawang ipatong sa kanya ng isang daliri. Sigurado ako na naiintindihan din ni Court na ang aming pamilya ay hindi kailanman maglakas loob na gumawa ng ganoong bagay sa una. Dahil sinabi mo na binawi niya ang kanyang mga tauhan na nagbabantay sa amin, malinaw na nangangahulugang alam nila na hindi tayo ang banta. Mas mabuti pa, nangangahulugan iyon na nagkakaroon sila ng kanilang sariling pangunahing problema upang harapin. Sagot ni Dylan habang kumakawi siya ng malaking hininga. Tama ka talaga, Ginoo. Mukhang ako ay masyadong nag-iisip ng mga bagay. Nakangiting sabi ng butler habang pinagmamasdan si Dylan na nilalabas ang kanyang cellphone. Gayunpaman kung sino man ang nakakuha ng Jet sa loob ng lungsod ng Mayberry ng lahat ng mga lugar, ay dapat na isang napakadalubhasang master. Isang Panginoon higit sa lahat ng mga masters kahit na. Finn. Sabi ni Dylan na may biglang seryosong ekspresyon sa mukha ng tuluyang kumonekta ang tawag. Paano ako makakatulong, Ginoo? Binibigyan kita ngayon ng isang lihim na gawain. Nais kong siyasatin mo ang pagkawala ni Jet at subukang hanapin ang Panginoon na kumidnap sa kanya. Kung pinamamahalaan namin ang pagkuha o tulong sa kanya upang matulungan ang aming pamilya, sa gayon ay sa wakas ay may pagkakataon kaming talunin ang Court. Malaya kang gumamit ng anumang paraan na maisip mong maghanap para sa kanya. Utos ni Dylan habang hinahampas ang libreng kamay sa lamesa. Naiintindihan. Magsisimula kaagad ang paghahanda para sa pagsisiyasat. Sagot ni Finn nang matapos ang tawag. Pagkaalis pa lang ng mayordoma ay tumawag si Dylan na teka. Sabihin sa pinakamatandang ginang, Madam Lyra, at ang natitirang pamilya na nagsasama kami sa hapunan ngayong gabi. Opo, Ginoo. Sinabi ng mayordoma, sumisikat sa kagalakan. Kung sa bagay, matagal na simula nang makita niya si Dylan na mukhang ganito kasaya. Mula pa nang mawala si Gerald mga 6 na buwan na ang nakalilipas, ang Crawfords ay hindi nagkaroon ng maayos na hapunan ng pamilya. Kahit na si Yulia ay halos hindi gumugol ng anumang oras sa paligid ni Dylan sa panahong iyon mula nang laging nakakulong siya sa kanyang silid ng pag-aaral. Nang dumating ang kainan, lahat sina Jessica at Lyra ay nakangiti nang makita nila si Dylan na nararamdamang napakasaya sa sobrang haba. Ano ang nangyari, tatay? Ano ang okasyon? Nagawa mo bang alamin kung nasaan si Gerald? Tinanong ni Jessica kaagad nang magkaroon siya ng pagkakataong. Napailing ang kanyang ulo, sumagot siya pagkatapos. Hindi pa rin namin siya mahahanap.
Nang marinig iyon, lahat agad na lumingon ng bahagya. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Gayunpaman, kahit na ganyan, magandang araw pa rin ngayon. Kung sa bagay, nawala na si Jet. Isang uri ng trahedya ang naganap sa Mountaintop Villa at lahat maliban sa isa sa mga nasasakupan ni Jet ay napatay. Anunsyo ni Dylan. Ano? Nawawala ang bastard na iyon. Sabi ni Jessica habang tumayo at tumatawa. Sa katunayan, ang ilang master ay inagaw si Jet at hindi alintana kung ginawa niya ito para sa kanyang sariling mga kadahilanan o upang matulungan kami, hindi na mahalaga dahil ang kanyang mga aksyon ay nakinabang pa rin ng malaki sa pamilyang Crawford. Nakangiting sagot ni Dylan. Ngunit sino ang naging master na iyon? May kamalayan ka bang anumang iba pang mga lihim na lipunan o pamilya bukod sa mga model tatay? Kung mayroon man, hindi ko namamalayan ang mga ito. Ano man sa ilalim ng mga pangyayaring ito, nararamdaman ko na ang aming pamilya ay nangangailangan ng matindi tulad ng isang makapangyarihang master upang makatulong na makitungo sa mga model. Kung talagang nakita natin siya, handa akong mag-alok ng 1/3 ng mga assets ng aming pamilya bilang isang insentibo para sa master na tulungan kami. Bilang tugon, tumango naman si Jessica at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Samantala, timog kanluran ng Paradise Region, isang bus ay dahan-dahang papasok sa Paradise Province. Kabanata 928. Ang bus ay kasalukuyang naglalakbay patungo sa isang mabundok na kalsada, at bukod sa paminsan-minsang nagmamaneho, ang kalsada, sa karamihan ng bahagi, ay ganap na walang laman. Hindi alintana kung aling direksyon ang titingnan, mga bundok lamang ang nakikita. Alam mo, narinig ko na maraming mga nakawan ang nangyayari sa kalsadang ito. Sinabi ng isang matabang binata na malinaw na nakakahanap ng buong paglalakbay na maging medyo nalulumbay. Nang makita niya na ang iba ay nakatingin na sa kanya, pagkatapos ay nagpatuloy siya, nasa balita ito noon pa. Ang isang pangkat ng mga tulisan ay tila nag-overtake ng isang bus sa mismong kalsadang ito, at sa sandaling tapos na sila sa kanilang pagnanakaw, pinatay nila ang lahat sa bus. Hindi pwedeng totoo yun. Medyo alerto ako sa mga nasabing balita. Bakit hindi ko ito nakita noon? Tanong ng isang babaeng nasa edad na medyo kinakabahan. Bueno, nawala ang balita di nagtagal matapos itong mailabas sa publiko. Kung sa bagay, ang pagkalat ng mga balita na tulad nito sa asol ay madaling magpalaganap ng gulat. Paliwanag ng matabang lalaki. Kahit naatakehin tayo ng mga magnanakaw, babagsak lang tayo hanggang sa mamatay. Kung tutuusin, marami tayong naririto dito. Pang-iinis ng isang medyo malaki at maskuladong lalaki. Oo, ngunit hindi kami gumagamit ng mga kutsilyo tulad ng mga ito, bulong ng taong taba bilang tugon. Narinig iyon, lahat ay tumahimik sandali. Kung sa bagay, sino ang hindi kakabahan matapos marinig ang sasabihin niya? Makalipas ang ilang sandali, ang parehong tao ay naglabas ng isang pakat ng mga biskwit at dahan-daang sinimulan ang pagbagsak sa kanila. Paf! Hindi mo ba sinabi na may mga tulisan sa tabi ng kalsadang ito? Kumusta ka pa rin sa mod kumain ngayon? Tiyak na ikaw ang unang ninakawan mula sa sobrang taba mo. Sabi ng babae mula dati sa medyo hindi nasiyahan na boses. Hoy, kumakain lang ako para maibsan ang stress. Narito ang isang bagay na walang kabuluhan. Ang mga tao ay mas madali magpahinga kapag ang aming mga panga ay patuloy na gumagalaw. Sagot ng lalaki. Totoo ba iyan? Wala akong dahilan para magsinungaling. Narito, magkaroon ng isang pakete ng mga biskwit at subukan ito para sa iyong sarili. Sabi ng matabang lalaki habang inaabot ang isang pakat sa babae. Oh, gusto ko rin ng ilan. Sabi ng isa pang nakaupo sa bus habang tumatawa. Ang aking mga biskwit ay mahalaga sa akin. Wala bang alinman sa iyo na nagdala ng iyong sariling mga merienda para sa mahabang paglalakbay? Ibebenta ko ang mga ito sa iyo ng $3 sa isang pakete kung talagang gusto mo. Sagot ng matabang lalaki habang agad niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang baon. Bilang tugon, agad na tumawa ang lahat ng malakas. Malinaw na ang taong mataba ay isang nagbebenta ng biskwit. Gayunpaman, dahil ang ilang dolyar ay walang kahulugan sa kanila, nagsimula silang mamigay ng pera sa kanya upang bumili ng ilang mga biskwit. Habang masayang kinuha ng matabang tao ang pera at nagsimulang mamahaji ng mga biskwit sa paligid, lumingon siya upang tingnan ang kakatwang lalaki na tahimik na nakaupo sa bus sa buong oras na ito. Ang tao mismo ay may suot na takip at maskara kung saan tinatakpan ang karamihan sa kanyang mga tampok sa mukha, na ginagawang mahirap para sa taong mataba na hulaan ang kanyang edad. Tulad ng kung hindi siya sapat nakakatwa, nakaupo sa likuran niya ang dalawang sobrang mahina at marupok na mga lalaki. Paglalakad papunta sa trio, tinanong ng matabang lalaki, wala sa inyo ang nakapagsalita ng isang salita sa buong paglalakbay na ito, mga Ginoo? Tiyak na nagugutom ka rin. Bakit hindi ka magkaroon ng ilang mga biskwit upang makapagpahinga ka ng kaunti? Bilang tugon, simpleng umiling ang lalaki na nakasuot ng itim na trench coat.
Binibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang pakat sa bahay. Pagkatapos ng lahat kayong tatlo ay mukhang mas tener kaysa sa iba pa sa boss. Magkaibigan lang tayo, dagdag ng lalaki. Sa halip na sumagot gayon paman, ang nakamaskara ay simpleng lumingon upang tumingin sa bintana. Ano ang isang kakatuwang tao? Akala ng taong mataba sa kanyang sarili nang siya ay lumingon upang tumingin sa batang babae na nakaupo sa tapat ng kakaibang tao. Nakasuot siya ng itim na pantalon na katad pati na rin isang leather jacket. Sa totoo lang, ang mahabang buhok na kagandahan ay kahawig ng itim na gagamba, isang sikat na kathang-isip na karakter sa pelikula. Bagaman tiyak na maganda siya, maganda rin ang ekspresyon ng mukha niya. Kumusta naman ikaw, kagandahan? Gusto mo ba ng ilang mga biskwit? Nakangiting tanong ng matabang lalaki. Sa ganoon, umiling-iling lang siya. Halika, habang ang mga biskwit ay maaaring maging isang maliit na matamis, ang mga ito ay mahusay para sa pagtulong sa iyo na mamahinga. Dagdag ng lalaki. Sa kagustuhan lamang na iwan siyang mag-isa, sinabi niya sa isang walang pasensya na tono, bigyan mo lang ako ng isang pakat pagkatapos. Matapos ibigay ito sa kanya, nagpatuloy siya sa pagtitig sa kanya ng nakangiti, naghihintay na kolektahin ang perang inutang sa kanya. Nang malapit na niyang mangisda ang kanyang pitaka, gayon paman, bigla siyang may naisip. Paglingon ulit sa lalaki, sumimangot siya bago sabihin, wala akong nailabas na pera. Ano? Kahit na $3. Medyo malayo ang kuha nito, dapat kong sabihin. Nagtatakang sagot ng matabang lalaki. Kabanata 929. Nagsasabi ako ng totoo. Dagdag pa ng dalaga nang lumalim ang kanyang noo. Hoy, chubby, kalimutan mo na lang. Siya ay isang kagandahan pa rin. Kung ikaw ay talagang nagpumilit dito, kumuha ka ng $3 sa akin. Inalok ang isa sa mga pasahero habang tumatawa siya. Hindi ka maaaring maging seryoso. Upang isipin na ang gayong batang babae ay umiiral. Nais mong kumain pa kahit hindi handa na magbayad ng $3. Paut ang taong mataba. Narinig iyon, lalong sumimangot ang dalaga. Agad na matapos gayon paman, isang maikling kabangisan ang sumilip sa kanyang mga mata nang sabihin niya, kung talagang gusto mo ang aking pera, pagkatapos ay sumama ka sa akin sa bus mamaya. Kung tatanggapin mo ang lakas ng loob, kalimutan ang $3, bibigyan kita ng $3,000 kung nais mo. Anong masasabi mo? Malamig na tanong ng dalaga. Sinasabi ko kung bakit hindi ako maglakas loob na gawin ito. Gayon paman, sinabi mo mismo na bibigyan mo ako ng $3,000. Hindi pa huli na bawiin ang pahayag na iyon. Sagot ng matabang lalaki habang sumisinghot. Deal. Sigaw ng dalaga bago huminga ng malalim. Sa buong pag-uusap nila, ang lalaking nakaitim ay palaging nakatingin sa batang babae. Kahit na ang isa sa kanyang mga mata ay nakataas, mabilis niyang binawi ang kanyang tingin bago pa man mapansin ng sinuman. Natapos lamang ang mga bagay nang lumipas ng kaunti nang sumigaw ang batang babae, itigil ang boss driver. Dito, sa gitna ng kawalan. Beauty, maiiwan ka dito nang mag-isa kung ihuhulog kita rito. Sagot ng driver na may mabait na hangarin lamang. Mag-isip ng sarili mong negosyo at itigil na lang ang sasakyan. Narinig ang kanyang malamig ngunit matibay na tugon, ang driver ay walang ibang pagpipilian kundi sumunod. Sa sandaling tumigil ang paggalaw ng boss, tiningnan ng dalaga ang taong mataba bago bitbit ang kanyang puting kahon at bumaba ng sasakyan. Gamit ang kanyang bag ng mga biskwit, ang taong mataba pagkatapos ay sinundan siya pababa bago sinabi, manalo ka. Eto na ako. Nasaan ang $3,000? Habang patuloy ang pagtingin ng driver ng bus sa kanilang dalawa, nagulat siya nang makita ang lalaking nakaitim, kasama ang dalawang mahihinang lalaki, na bumababa rin sa bus. Ang kanyang sorpresa ay nabaling sa pag-aalala nang makita niya ang isa pang 5 mga mahinahon na lalaki na bitbit ang kanilang mga bagahe mula sa bus. Ano sa lupa ang ginagawa mo? Nasa gitna lang kami doon. Kahit na siya ay nagtataka tungkol sa kung ano ang magaganap doon, siya ay matanda at sapat na karanasan upang malaman na hindi siya dapat manatili sa pry. Bilang isang resulta, simpleng nagpunta siya kasama ang natitirang mga pasahero. Nakatayo ngayon sa isang ganap na disyerto na lugar, ulit ng matabang lalaki, ginawa ko ang aking bahagi ng deal kaya't manatili sa iyo. Nasaan ang $3,000? Ang batang babae na kanina pa nakatingin sa paligid ay muling humarap sa taong mataba bago sumagot, ano, hindi mo ba nakikita? Ang pera na hinahanap mo ay nasa likuran mo. Kagandahan, gusto ko lang ang aking pera, hindi ang 5 taong iyon. Narinig mo kuya, hinihintay niya kami. Hahaha, tiyak na magkakaroon tayo ng ligaw na oras kasama siya. Sabi ng isa sa mga masungit na lalaki. Natatawang kasama, lahat ng 5 sa kanila ay itinapon ang kanilang mga baon bag bago lumakad papunta sa batang babae at palibutan siya. Hindi kaya biglang naramdaman mong nag-iisa sa kalagitnaan ng paglalakbay, kagandahan. Huwag kang mag-alala, nandito kami upang samahan ka.
Dagdag pa ng 5 lalaki. Napatulala sa biglaang pagbago ng mga pangyayari, sinabi ng matabang lalaki. B. Magkakapatid. Pwede kayong magnanakaw. Ha? Bale lang ang iyong sariling negosyo kung nais mong mabuhay. Sumagot ang isa pa sa mga masungit na lalaki habang itinatabi niya ang taong mataba. Ang lalaking nakaitim sa kabilang banda ay nakatayo lamang sa di kalayuan kasama ang 2 mahihinang lalaki habang pinapanood habang unti-unting naglalahad ang palabas. Oh my, samahan mo sabihin mo. Paano kaya? Sagot ng dalaga na may kaakit-akit ng ngiti. Haha, sasamahan ka namin subalit nais mong iparating sa amin. Nang masabi iyon, ang mga kalalakihan ay babagsak na sana sa kanya nang bigla niyang tinanong, ang pinuno mo ba ay pinangalan ng Hansel? Ha, ikaw, paano mo malalaman ang kanyang pangalan? Tanong ng mga lalaki habang nagpapalitan sila ng tingin sa bawat isa sa pagtataka. Well, syempre malalaman ko ang pangalan niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay mamamatay sa aking mga kamay sa lalong madaling panahon. Tulad ng 5 nasusuka mong basurahan. Pang-iinis ng dalaga. Ano, bago pa nila masabi ang anupaman, ang kagandahan ay mabilis na naglabas ng isang maliit na talon mula sa kung saan at nagsimulang magwasak sa kanila. Tumatagal lamang ng 1 segundo o 2 para sa lahat ng 5 kalalakihan na mahulog sa lupa, na ahawak sa kanilang mahinahon na leeg nang tuluyan na silang tumigil sa paggalaw. Ha! Sigaw ng matabang lalaki habang agad siyang nagsisismabat sa takot. Kahit na ang lalaking nakaitim ay hindi mapigil ang maramdaman ang kanang mata na kumurot ng kaunti sa paningin sa harapan niya. Kabanata 930. Gayunpaman, binawi niya ang kanyang tingin kaagad. Ang kagandahan sa kabilang banda ay sumulyap lamang sa taong mataba bago sabihin, kung nais mong mabuhay, dalhin ang aking bagahe at sundan ako. Gawin mo yun ng maayos at bibigyan kita ng $100,000 kapag tapos na tayo. Habang pinagmamasdan ang matabang lalaki na walang imak na tumango sa takot, naisalayan ng sulok ng kanyang mata ang 3 iba pang mga lalaki na bumaba kanina sa bus. Pinapanood silang naglalakad sa kabaligtaran, hindi niya maiwasang kunot ang kanyang mga browser ng bahagya. Ang lalaking nakasuot ng itim na trench coat ay isang misteryo. Naiisip niya sa sarili. Anuman, hindi siya pumapasok sa paraan niya kaya't hindi talaga siya bagay sa kanya. Mayroon siyang sariling mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin pansamantala. Pagkatapos ay nag-squat siya at nagsimulang alisin ang lahat ng mga aparato sa komunikasyon sa 5 bangkay. Kapag tapos na siya, sinenyasan niya na sundan ang taong taba at ang 2 sa katahimik na naglakad. Matanda, guro, alin ang gusto mo? Saan mo ako dadalhin? Kung pera na nais mo, maaari kang bigyan ng aking pamilya ng mas maraming pera hanggat kailangan mo. Kahit na kung ito ay iba pa, naniniwala ako na tiyak na maibigay ito sa iyo ng pamilyang model. Kaya't mangyaring palayain ako. Lagpas na gutom at nauuhaw ako ngayon. Kung hindi ito sapat na maliwanag, ang nagsalita ay walang iba kundi si Jet. Sa tabi ng kanyang nasasakupan, wala sa kanila ang naglakas loob na sabihin kahit isang salita sa buong paglalakbay nila sa bus. Pagkatapos ng lahat, alam nila ang mas mahusay kaysa sa gumawa ng isang eksena kung saan ang nagdakip sa kanila ay madaling tapusin ang kanilang buhay sa isang solong kamay. Ngayong literal na nasa kalagitnaan na sila, gayunpaman, alam ni Jet na sa wakas ay makapagsalita siya muli. Kung saan tayo pupunta ay nasa unahan lang. Sagot ng lalaking nakaitim. Narito. Nagtatakang tanong ni Jet habang pinagmamasdan ang malalim na lambak. Sa totoo lang, anuman, sigurado akong ang natitirang bahagi ng mga model ay dapat na naghahanap ng madali sa iyo ngayon. Mula sa kung ano ang mahulaan ko, dapat na nakabaligtad si Weston sa sandaling malaman nila na nawawala ka. Tiyak na masasabik sila kapag sa huli ay nasusubaybayan nila ang iyong lokasyon hanggang dito, sabi ng lalaking nakaitim. Natutuwa akong naiintindihan mo iyon, Elder. Sa antas ng iyong katalinuhan, sigurado akong alam mo kung gaano ako kamahal ng aking ama. Sa puntong ito, malamang napakilyusan niya ang lahat ng nangungunang mga Panginoon sa pamilya upang hanapin ako. Hindi talaga ito magtatapos sa pag-offend mo sa pamilyang model, Elder. Talakayin natin ng maayos ang mga bagay. Sino ang nakakaalam, maaari rin tayong maging mga kakampi. Tagumpay. Tulad ng sinabi mo, hindi titigil ang iyong ama hanggang sa makita ka niya. Tama iyan. Kaya't mangyaring, matanda. Mangyaring lang bago pa matapos ni Jet ang kanyang pangungusap, mabilis na kinuha ni Gerald ang lalamunan ng kanyang tahimik na nasasakupan. Hindi pa nakapag-react ang nasasakupan bago igalaw ng kaunti ni Gerald ang kanyang mga daliri at isang tunog na napapakinggan ang maririnig. Agad na tumulo ang dugo sa bibig ng lalaki nang mahulog ito sa lupa, patay na. Patanda, ikaw. Nauutal na si Jet, lubos na nabigla ng bigla ang pagbago ng mga pangyayari. Dapat kong sabihin, medyo matalino ng iyong nasasakupan. Pagkatapos ng lahat, nagsusulat siya at nag-iiwan ng mga pahiwatig sa buong-buong paglalakbay.
Pangot siya ng lalaking nakaitim. Hayaan mong tanungin kita nito, pangatlong batang Panginoon, Jet. Hindi mo pa rin ba alam kung sino ako? Hindi. Sino ka talaga, matanda? Narinig iyon, tinanggal ni Gerald ang kanyang cap at voice changer na nakakabit sa kanyang leeg sa buong oras na ito. Sinesave ang pinakamahusay para sa huling, sa wakas ay tinanggal ni Gerald ang kanyang maskara na inilantad ang kanyang gwapong mukha. Ikaw ba yan? Gerald. Sigaw ni Jet sa parehong pagkabigla at lubos na kilabot nang nakita niya sa wakas ang mukha ng kanyang agaw. Upang matulungan ang mga model sa pangangaso kay Gerald, dati nang nabasa ni Jet ang lahat ng impormasyon tungkol sa dating mayamang mana. Kahit na naisip niya na alam na niya ang lahat na dapat malaman tungkol kay Gerald, alam na niya kung gaano siya kasalanan. Bingo! Upang isipin na ikaw at ang iyong ama ay hinahanap ako ng labis sa buong oras na ito. Kaya na hindi mo inaasahan na mahuhulog mismo sa aking mga kamay, hindi ba? Tanong ni Gerald habang nakasmirk. Takot na takot ang salita nang makita niya ang ngiti ni Gerald. Sinabi ni Jet pagkatapos, Gerald. Hindi, G. Crawford. Hindi ko inasahan na magiging bahagi ka rin ng aming bloodline. Mangyaring patawarin ang aking kawalan ng ugali. Lahat ng nangyari ay isa lamang napakalaking hindi pagkakaunawaan. Walang paraan na hindi isang model si Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga kasanayan at kakayahan ay napakalakas. Isang hindi pagkakaunawaan na sinasabi mo. Pinipigilan mo ang pamilya Crawford ng walang tigil sa isang mabuting 6 na buwan ngayon. Marami kung hindi lahat ng dati kong mga kakilala ay naghihirap na sa iyong mga kamay. Tulad ng kung hindi ito sapat, wala na rin akong tirahan at malungkot sa buong pangangaso na ito sa iyo. Manggahas kang sabihin sa aking mukha na ang lahat ng iyon ay simpleng hindi pagkakaunawaan. Ungol ni Gerald bagong inisyan, hindi alintana. Bakit hindi mo ako pinatay on the spot noon? Bakit mo ako kinidnap sa halip? Ano ang plano mong gawin? Tanong ni Jet na may isang gulp habang umatras ng 2 hakbang. Ay, huwag mo akong magkamali. I was simply looking for the perfect time and place to kill you, sagot ni Gerald. Nakuha ko na. Aktibong sinusubukan mong ilihis ang pansin ng aking ama upang mabigyan mo ng pagkakataon ng Crawfords na sa wakas ay makapagpahinga. Gayunpaman, sa totoo lang naiisip mo ba na makakatakas ka ng matagal matapos akong agawin ako? Maaari kang maging malakas at makapangyarihan ngayon, ngunit huwag kalimutan na makitungo ka sa buong pamilyang Moldel sa sandaling mahuli ka nila kasama na ang aking ama. Masungit na ungol ni Jet. Pagkatapos ay idinagdag niya, ang aking ama ay hahabol sa amin ng napakabilis, nararamdaman ko ito. Isipin mo, Gerald, kung papatayin mo ako ngayon wala kang natitirang maliit na bargaining chip sa sandaling mahahanap ka niya. Sa ganun, simpleng tumango lang si Gerald bago sabihin, aware ako. Alin ang dahilan kung bakit tumagal ako ng isang partikular na mahabang panahon sa pag-iisip tungkol sa kung paano kita dapat itapon. Pagkatapos ng lahat, kung susunugan lang kita, may mga bakas pa rin na naiwan. Sa maingat na pagsasaalang-alang, sa wakas ay nakabuo ako ng makinang na ideya. Kita nyo, mayroong isang malalim na lambak sa harap na tinatawag na Wild Miasma Valley. Kilala ito bilang Poisonous Mosquito Valley din. Humigit kumulang daan-daang milyong mga nakakalaso na lamok ang nakatira doon, alam mo. Sa sandaling itapon kita doon, tatagal ng halos kalahating oras para ang lahat ng iyong balat ay tuluyan ng malamon. Sigurado ako na hindi ka mahahanap ng ama mo anumang oras kaagad kapag nangyari iyon. Ikaw ay bastard. Ang bisyo mong bastard. Tiyak na pipilitan ka ng aking ama sa 1,000,000 piraso sa sandaling makuha ka niya. Sigaw ni Jet sa parehong galit at takot na may ganap na nakakakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kabanata 931. Makalipas ang 1 oras nang tuluyan nang lumabas si Gerald palabas ng lambak. Si Gerald mismo ang naglabas ng buhay dahil ang suot niyang trench coat na partikular na idinisenyo upang protektahan siya mula sa mga lamok doon. Habang mabilis siyang nagbihis ng ilang mga ordinaryong damit, naalala niya ang huling mga kaawa-awang sandali ni Jet habang siya ay dahan-daang namatay ilang minuto lamang ang nakalilipas. Ang pagtatapos ng kanyang paghihiganti ay sa wakas ay pinayagan si Gerald na makaramdam ng kasiyahan pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, kahit na masubaybayan ng mga tauhan ni Court ang kanyang anak hanggang sa mabundok na lugar, natitiyak ni Gerald na ang Wild Miasma Valley ang magiging huling lugar na naisip nilang hanapin. Kung ang lahat ay napunta ayon sa kung paano niya ito inisip, tiyak na magpapatuloy si Court sa paghahanap kay Jet ng medyo matagal. Sa panahong iyon, ang pamilya ni Gerald ay makakakuha ng pagkakataon na pansamantalang makapagpahinga. Gayunpaman, dahil hindi makakabalik sandali si Gerald sa Weston, alam niya na kailangan niya upang mabilis na makahanap ng ibang lugar upang umatras kahit papaano. Pagdulas sa kanyang backpack sa sandaling tapos na siyang magpalet, siya ay eksaktong hitsura ng isang sariwang nagtapos.
Nagdala siya ng isang simple at hindi na palamutian na hitsura tulad ng dati niya noon. Nang malapit na siyang magpasya kung aling direksyon ang patutunguhan, bigla niyang narinig ang malakas na pagbago ng mga motor na nagmumula sa paakyat. Pagdilat ng kanyang mga mata, hindi nagtagal nakita ni Gerald ang isang sasakyan sa kalsada na hinahabol ang dalawang malinaw na pagod na mga tao na ngayon ay tumatakbo papunta sa kanya. Agad niyang nakilala ang dalawa. Ang mga ito ay walang iba kundi ang nagbebenta ng matabang biskwit at ang kagandahang suot ang itim na pantalon na katad mula noon. So it's them, sabi ni Gerald sa sarili nang mabilis niyang isinuot ang kanyang takip at binaba ng bahagya ang labi nito. Tulungan. Sinusubukan kaming patayin ng mga taong iyon. Sigaw ng matabang lalaki. Sa masusing pagsisiyasat, napansin ni Gerald na ang dalaga ay nagdusa ng malubhang pinsala at ang kanyang binti ay dumudugo ng labis. Napansin din niya na ang puting kahon na dala niya kanina ay itim na ngayon. Kuya, please. Iligtas kami. Ang mga tao ay may mga baril. Sumigaw ulit ang taong mataba sa kanyang pagkadesperado. Nang makita kung gaano mapaatla ang kagandahan at kung gaano kalapit na ang sasakyan na nasa kalsada ay nakakuha na, isinaalang-alang sandali si Gerald. Bagaman pinatay ng batang babae ang 5 tao ng mas maaga, lahat sila ay mga magnanakaw. Ano pa, sa totoo lang hindi niya ito nakikita na isang taksil na tao. Sa pagtingin sa mga humahabol sa susunod, nakita niya na ang mga kalalakihan sa sasakyan ay kalbo lahat. Tila mayroon silang alinman sa mga tato ng dragon o phoenix sa kanilang lahat. Tinatapos ang kanyang pasya nang makita niya ang isa sa mga kalalakihan na iniunat ang kanyang kamay sa bintana ng kotse. Sumigaw si Gerald, sundan mo ako sa lambak. Ilang segundo matapos niyang akayin ang pareho sa kanila sa lambak, naririnig ang mga putok ng baril. Ang mga maliliit na bato ay lumipad din sa buong lugar, pati na rin ang sasakyan na nasa kalsada ay nagmaneho sa mabatong daan. Maya-maya, napahinto ang kotse. Habang ang 5 kalbo na lalaki ay lumabas sa sasakyan na may mga baril sa kamay, ang kanilang pinuno ay nagbulong-bulungan, damn it. Ang bilis nilang tumakbo. Hindi mag-alala, bagaman. Nagawa kong kunan ng paa ang batang babae upang hindi sila makalayo. Siguraduhin na load ang iyong mga baril, mga kapatid. Habol namin sila. Boss, huwag. Ang lambak na iyon ay tinatawag na poisonous mosquito bali sa isang kadahilanan. Kung sinalakay tayo ng mga lamok doon, tiyak na mapupuksa tayo sa isang iglap. Kahit na ang ating balat ay ganap na mababalisuhan. Tiyak na hindi tayo dapat pumasok doon. Binalaan ang isa sa mga kalbo. Sa gayon hindi tayo maaaring umalis nang wala ang kahon ng pera, sagot ng pinuno sa halip nag-aalanggen. Manalo. Kaya kung ang lambak ay mapanganib tulad ng sinabi mo, sigurado akong malapit na silang maubusan. Pansamantala, tawagan ng higit pa sa aming mga kalalakihan upang palibutan ang lahat ng mga pasukan ng lambak. Tiyaking ipaalala sa kanila ang bawat isa ay may kargang mga baril sa kanila. Dagdag ng pinuno. Kaagad, boss. Fucking hell. Bakit ang daming lamok dito? Ano ang lugar na ito, kapatid? Kinakabahan na tinanong ng matabang lalaki habang dinadala ang bahagyang walang malay na batang babae papasok sa lambak. Well, syempre maraming lamok. Ito ang poisonous mosquito valley kung tutuusin. Ang laso na lamok. Hindi mo maaaring pinag-uusapan ang tungkol sa Death Forbidden Land, tama ba? Nagtataka na tanong ng matabang lalaki na nakakagulat na may kaalaman. Bingo! Kabanata 932. Tumanggo si Gerald habang sinasabi ito. Diyos ko! Mas mabuti na hindi na tayo pumasok pa, kapatid. Sa narinig, ang mga lamok ay hindi nag-iiwan ng anumang mga bakas ng balat ng kanilang biktima. Maaari din tayong mabaril ng mga bala kaysa magtiis sa pamamagitan ng mga laso na atake ng lamok. Takot na sabi ng matabang lalaki. Dapat naisip mo yan habang tumatakbo ka sa akin kanina. Hindi ba ang katotohanan na ginawa mo iyan ay nagpapahiwatig na hindi mo na ako inisip na mamatay ako kasama ka sa una? Sagot ni Gerald habang nakangiti siya ng mapangiti. Ang taong mataba, gayunpaman, ay halos hindi nagrehistro ng anumang pagkakasala dahil siya ay labis na kinilabutan kung saan siya kasalukuyang nasa. Si Gerald mismo ang nagkakalkula ng pagkakataong mabuhay siya kung susubukan niyang labanan ang mga lalaking iyon. Sa huli, natitiyak niya na ang mga kalalakihan ay simpleng magpapalabas ng apoy mula sa malayo sa sandaling makita nila siya. Ang pagtago ay maaari pa rin posible sa puntong iyon, ngunit siya ay mapupunta pa rin na nasasaktan. Walang anumang mga linyang pilak sa pagharap sa mga kalalakihan ngayon. Sa pag-isipang konklusyon na iyon, hindi mapigilan ni Gerald na tumawa ng bahagya bago sinabi, halika, sundan mo ako. Mayroong isang yungib sa loob ng lambak na ito kung saan maaari nating maitago sa sandaling ito. Dahil nawala na siya ng labis na dugo sa puntong ito, ang batang babae ay desperadong nangangailangan ng pahinga o ang kanyang buhay ay nasa panganib sa lalong madaling panahon. Seryoso.
Nagtatakang tanong ng matabang lalaki. Umiling siya at nagpatuloy si Gerald sa pangunguna hanggang sa kalaunan silang tatlo ay nakarating sa yungib na nabanggit ni Gerald. Tila may mas kaunting mga lamok sa paligid ng lugar na ito din. Anong himala? Upang isipin na mayroong isang lugar sa loob ng lugar ng kamatayan na ito na ang mga lamok ay hindi magtipon-tipon. Sabi ng matabang lalaki habang dahan-daang inilagay niya sa lupa ang wala ng malay na batang babae. Kita mo ba ang mga berdeng halaman doon? Ang lamok ay likas na itinaboy ng kanilang bango. Dahil maraming mga halaman sa labas mismo ng yungib, tiyak na hindi kami aatakihin ng mga lamok anumang oras basta manatili kami dito. Sa sobrang kaalaman ni Gerald sa mga halaman na nakapagpapagaling, hindi nakapagtataka kung bakit alam niya ang mga katangian ng halaman. Nang sinimulang suriin ni Gerald ang mga pinsala ng walang malay na batang babae, narinig niya agad na nagtanong siya, "Sino, eksaktong ikaw, kapatid? Paano mo malalaman ang marami?" Nang lumingon siya sa mukha nito, nakakunot ang noo nito habang nagtatanong. Hindi mahalaga ang aking pagkakakilanlan. Ano man kung ang mga sugat na ito ay hindi magagamot sa lalong madaling panahon, ikaw ay mamatay sa loob ng ilang oras. Ano na namang nangyari sa inyong dalawa? Bakit ka hinabol ng mga lalaking iyon? Nalaala ang sinabi sa 5 malalakas na kalalakihan bago pinaslang ang mga ito, naalala ni Gerald ang sinabi nitong nais niyang pumatay sa isang tao. Mula sa kanyang kasalukuyang kalagayan, malinaw na araw na nabigo ang kanyang misyon. Tama iyan. Kung nalalaman ko sana na gagawa ka ng ganoong bagay, kung gayon hindi kita susundan kahit na binyantaan mo akong papatayin hanggang sa mamatay. Napasama mo talaga ako sa matinding kaguluhan sa oras na ito. Sabi ng binata sa mapait na tono. Haha. Kaya dahil hindi na tayo mabubuhay ng mas matagal pa, hulaan ko hindi masasakta na sabihin ito sa inyo. Kita nyo, ang plano ko ay patayin ang isang boss sa hangganan ng lalawigan ng Salford. Kung sa bagay, niloko at pinatay ng bastard na iyon ang aking mga kaibigan. Simula nang makatakas ako, pinaplano ko na ang paghihiganti mula noon. Paliwanag ng dalaga. Nakita ko. Kung maaari parang may background ka sa isang martial artist. Nakatanggap ka ba ng anumang espesyal na pagsasanay para sa pakikipag-away at pagpatay sa iyo bilang isang bata? Tanong ni Gerald habang pinunit ang ilang gasa upang ibalot ang sugat nito. Nang marinig ang kanyang tanong, agad niyang sinimulang makita si Gerald sa isang bagong ilaw. Habang patuloy siyang nakatingin sa kanya, sinira ng matabang lalaki ang katahimikan sa pamamagitan ng pagkabalisa na nagtanong, "Hoy, hoy. Ang iyong mga hinaing sa mga lalaking iyon ay hindi ang mahalaga ngayon. Sinabi mo na hindi tayo mabubuhay ng mas matagal, di ba? Ano nga ba ang eksaktong ibig mong sabihin doon?" Haha. Sa gayon, alam ang paraan ng paggawa ng mga bagay ni Hansel, hindi ako sorpresa kung napalibutan na ng kanyang mga kalalakihan ang lahat ng mga paglabas sa libis na ito sa ngayon. Kahit na hindi tayo mamamatay sa mga lamok dito, ang iba pang pagpipilian ay magutom sa kamatayan. Gayunpaman, hulaan ko na hindi ako dapat mag-isa sa kamatayan dahil sasalihan ako ng dalawa. Sagot ng dalaga. Ano? Ikaw. Masama ka. Puro kasamaan. Kaya nandito lang kami dito upang unahan ang suntok mo. Sabi ng matabang lalaki habang nanlalaki ang mga mata sa gulat at takot. To think na may lakas ka pa rin upang takutin siya kahit sa seryosong pinsala na iyon. Hahaha. Sa totoo lang, dahil totoo tayong mamamatay dito ng magkakasama, maaari din tayong mamatay bilang mga romantikong aswang. Kung tutuusin, sigurado akong ang mataba dito ay hindi pa nasisiyahan sa piling ng isang babae dati. Sabi ni Gerald habang tumatawa habang umiling. Ikaw, hindi ka ba naglakas loob? Ungol ng dalaga habang tinitignan si Gerald. Hindi pinansin ang banta niya pagkatapos ay lumingon si Gerald sa taong mataba bago sabihin, mataba. Pumunta sa isang maliit na mas malalim sa loob at makakahanap ka ng isang maliit na undercurrent creek. Kumuha ka ng tubig para sa akin doon. Ididisimpekta ko ang kanyang sugat. Tama, sabi ng taong mataba habang tumango ito ng bahagya bago kumubot gamit ang isang bote ng tubig sa kamay. Sige, habang ang sugat lamang ng iyong braso, ang sugat sa iyong hita ay mas seryoso. Napakahusay na mahawahan iyon kaya kakailanganin kong sipsipin ang kontaminadong dugo bago mangyari iyon. Sabi ni Gerald kaagad na umalis ang mataba. Paano mo ito sususo? Tanong ng dalaga. Paano pa? Sa bibig ko syempre. Kaya mangyaring itabi sa akin ang kahihiyan at alisin ang iyong pantalon kung nais mong tulungan kita, sabi ni Gerald na hindi niya mapigil ang mamula ng bahagya. Bilang tugon, agad niya itong binigyan ng sampal sa mukha. Ikaw asshole. Huwag mo nang isipin ito. Ungol ng dalaga habang ang mukha ay namumula ng kamatis. Kabanata 933. Dahil sa kapaligiran na kanyang kinilokan, ang dalaga ay laging sensitibo sa tuwing ito ay nakikipag-ugnay sa mga kalalakihan.
Ang sensitibo ay hindi kahit na tamang salita sa kasong ito. Sa halip, ito ay mas katulad ng pagkasuklam. Hanggat kinailangan niyang harapin ang mga bagay na kinasasangkutan ng mga ugnayan sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan, hindi niya maiwasang hindi malubhang sakit. Minsan ay maaari itong maging napakasindek na sa palagay niya ay naiinis ako sa simpleng pagkakaroon ng mga kalalakihan. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakaramdam ng pagkakasala nang sinabi niya na dapat lang silang mamatay ng mas maaga. Si Gerald mismo ay hindi kailanman inaasahan para sa isang malamig at walang malasakit na batang babae na magtatagal ng ganoong kalakas na pagtutol. Tingnan mo, sinusubukan ko lamang isave ang iyong buhay dito. Kung hindi namin tinatrato ang iyong mga sugat ngayon, tiyak na darating ka ito at makakain kapag tumakas tayo sa paglaon. Kailangan mo ba talaga ako ng lahat ng mga tao upang sabihin sa iyo kung ano ang mangyayari kung mahulog ka sa kanilang mga kamay? Pagkumbinsi ni Gerald. Ikaw, narinig iyon, saglit na natigilan ang dalaga. Ito ay malinaw na siya ay nagkakaroon ng panloob na pakikibaka sa sandaling iyon sa kung gaano siya kahigpit na nakakapit sa mga kamao. Mabuti. Ngunit isara mo ang iyong mga mata sa buong proseso o hindi ako magdadalawang isip na gupitan ang iyong leeg. Sabi ng babaeng may malalamig na tono. Lady, pinapakinggan mo ito na para bang desperado akong tumingin sa iyo. Kaya't tumalikod na. Ipikit mo rin ang mga mata mong damned. Utos sa dalaga nang sumunod si Gerald habang umiling. Ilang sandali pa narinig niya ang pamilyar na kaluskos ng isang tao na naghuhubad sa likuran niya. Kahit na medyo malamig ang batang babae, kailangang aminin ni Gerald na talagang siya ay isang tunay na kagandahan. Habang ang sinumang ibang ordinaryong tao ay tiyak na matutuksong magbigay ng isang silip, madaling pigilin ni Gerald ang tukso na iyon. Kung sa bagay, wala talaga siyang ibang intensyon bukod sa paggamot sa sugat nito. Tapos na ako, sabi ng dalaga habang dahan-daang lumapit sa kanya si Gerald na nakabuntong hininga. Muli, binabalaan kita na huwag hawakan kahit saan pa. Tuldok-tuldok. Matatapos ko ang iyong buhay sa isang solong paglipat, nakuha mo iyon. Mga 5 minuto pa ang lumipas nang may isang pamilyar na boses na tumawag, kapatid. Dinala ko ang tubig tulad ng tinanong mo. Sa totoo lang, humawak ka. Anong nangyayari dito? Bakit ang pula ng mukha mo, kagandahan? Tanong ng matabang lalaki. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto niya kung gaano kagulo rin ang hitsura nito. Inabot siya ng 1 segundo, ngunit ang kanyang pagtataka ay agad na maliwanag nang tanungin niya, ikaw. Pareho kayong hindi gumawa ng anumang kakatwa habang wala ako, tama. Kung sasabihin mong ibang Diyos daman na salita kung gayon huwag mo akong sisihin sa paghiwa ng dila mo. Ungol ng dalaga habang hinihila ang kanyang maikling talam. Bilang tugon takot na takot ang lalaking taba na agad niyang itinakip ang mga kamay sa kanyang bibig. Mabilis na lumipas ang gabi at ang susunod na alam ng dalaga at ng taong mataba, tinapik sila sa pisngi habang sinabi ni Gerald, hoy, bangon at lumiwanag. Panahon na nang umalis kami. Ngunit kapatid, madilim pa rin sa labas. Dagdag pa ng mga lalaking iyon ay malamang na nagtayo ng mga tolda kagabi sa paghihintay sa amin. Ano ang iniisip mo na wala na sila? Tanong ng matabang lalaki habang pinunasan ang mata. Nagpunta ako sa pagmamanman kanina at mula sa kung ano ang nakita ko, lahat ng mga pasukan ay naiwang walang bantay. Alinman sila ay umalis o ang mga nakakalaso na lamok ay unang dumating sa kanila. Ano man, gawin lang natin ang oportunidad na ito upang magmadali at umalis. Sabi ni Gerald. Ano? Wala ni isa sa kanila ang naroroon. Nagtatakang tanong ng matabang lalaki. Ang batang babae ay pantay na nagulat nang marinig iyon. Sigurado ako at seryoso akong umalis agad. Anumang mamaya at makatakas ay maaaring maging imposible. Sagot ni Gerald habang nadulas ang kanyang backpack. Ang pagpapalitan ng mga sulyap sa bawat isa, ang taong mataba at ang batang babae ay maaari lamang magsimulang ihanda ang kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, kapwa sila ganap na may kamalayan na sa huli, si Gerald pa rin ang pinakamaasahang tao sa kanila. Totoo sa sinabi ni Gerald nang makarating sila sa pasukan ng lambak, nagulat ang batang babae nang makita na ang lahat ng mga tolda ay tuluyan ng nawala. Ang mga tauhan ni Hansel ay tila simpleng sumenga sa gabi. Ito ay mahirap magkaroon ng anumang kahulugan. Kahit na inaatake sila ng mga lamok, siguradong naririnig ko sila na sumisigaw kahit papaano. Naiisip ang batang babae sa sarili. Paglingon niya kay Gerald, nagulat siya nang makita na nakuha na niya ang isa sa mga off-road na sasakyan. Mukhang magkakahiwalay tayo dito. Kung tutuusin, may mga gagawin pa ako. Pareho kayong magagamit lamang ang ibang mga sasakyan dito upang makatakas. Panipi. Kabanata 934. Ikaw, saan ka patungo? Takang tanong ng dalaga habang nakatingin kay Gerald. Ang hula mo'y kasing galing nang sa akin. Kapag huminto ako sa Salford Province, malamang na magpatuloy ako sa paglalakbay hanggang sa maabot ko ang katapusan ng mundo.
Nakangiting sagot ni Gerald habang binago niya ang makina ng off-road na sasakyan na sinasakyan niya. Maliwanag na siya ang kumuha ng lahat ng mga tauhan ni Hansel sa gabi. Sakto din dahil doon ay hindi niya kayang manatili dito ng sandali. Bago ka umalis, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Ang akin ay si Rainy Levington. Tinawag ni Rainy habang namula ang maganda niyang mukha. Ito ang totoo sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na naging ganito ka-in-time to sa isang lalaki. Sa kanya, si Gerald ay ganap na naiiba sa lahat ng ibang mga lalaki na nakilala niya dati. Kung sa bagay, sinabi sa kanya ni Gerald na wala siyang anumang maruming saloobin sa kanya at makikita ito ni Rainy sa kanyang mga mata na hindi siya nagsinungaling. Tawagin mo lang akong Sanderson. Sagot ni Gerald. Nang marinig iyon, hindi na nagkaroon ng pagkakataong sumagot pa si Rainy bago pa manaapakan ni Gerald ang akselerador at humayo habang kumakaway ng kamay. Sanderson. Sino nga ba ang magkakaroon ng ganoong pangalan? Galit na bulong ni Rainy. Matapat niyang nais na ipagpatuloy ang pagtatanong sa kanya, ngunit sa ngayon, si Gerald ay isang maliit na piraso sa malayo. Si Gerald mismo ang nagsimulang magtahak sa lalawigan ng Salford. Kasunod sa mga nakaraang direksyon ni Quest, papunta na siya ngayon sa isang lugar malapit sa hangganan ng lalawigan. Ang lugar na pinag-uusapan ay hindi bahagi ng alinmang bansa at walang iisang taong namamahala dito. Bukod sa ilang malalaking pamilya na nagbabahagi ng awtoridad sa lugar, maaaring sabihin ng isa na ang lugar ay kasing malaya ng langit. Dahil dito, ang lugar ay karaniwang kilala bilang Heavenly City sa Triangle District. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng isang may awtoridad na figure, laganap ang kawalan ng batas sa loob ng maraming lungsod, nayon, at bayan ng lungsod ng langit. Ito ay simpleng lugar na kilalang kilala sa pabahay ng maraming pangunahing puwersa sa ilalim ng lupa. Ang mga Wesley mismo ay nakikita bilang walang iba kundi ang mayayamang negosyante sa paligid ng mga bahaging ito. Pinag-uusapan ng tungkol sa Wesley, ang kasalukuyang plano ni Gerald na magtungo sa kanilang mansyon. Bukod sa potensyal na hanapin ang Ginseng King, si Gerald ay may isa pang mahalagang kadahilanan para dito. Sa kasalukuyan niyang hindi makabalik sa Weston sa ngayon, naisip niya na sa lahat ng mga manloloko na halo-halong kasama ang matapat na tao dito, kahit na ang mga model ay magkakaroon ng isang mahirap na oras sa paghahanap sa kanya dito. Sa madaling salita, ang lugar na ito ay ang pinakamahusay na mapagpipilian ni Gerald upang manatiling walang pagkakita at ligtas kahit papaano sandali. Gayunman, hindi balak ni Gerald na manatili ng matagal. Pagkatapos ng lahat, napagpasyahan niya na hindi siya magtataguyod ng isang bukas na relasyon sa Wesley. Ang kanilang pamilya ay pagkatapos ng lahat, ang nag-iisang bargaining chip na naiwan niya at hindi ito kahit isang pangmatagalang chip ng bargaining. Matapos ang pagmamaneho ng ilang oras, sa wakas ay naubusan ng gas ang kotse. Bilang isang resulta, simpleng iniwan ito ni Gerald sa halip ay lumalakad sa kabundukan. Hindi talaga ito mahirap para sa kanya dahil kung nauuhaw siya palagi lang siyang umiinom ng spring water. Kahit na ang kagutuman ay hindi isang issue mula nang mahuli at litsuhin ang isang ligaw na bugaw o liebre ay halos hindi nagdulot ng anumang problema para sa kanya. Gayunpaman sa paglaon, nagsimula ang isang malakas na ulan. Hindi nais na ganap na mabasa ng buong tira ng kanyang paglalakbay, nakakita siya ng isang kalapit na yungib at ginamit ito bilang isang pansamantalang kanlungan. Gabi na nang tuluyang tumigil ang ulan at tumayo si Gerald sa harap ng sapa sa labas mismo ng kuweba upang hugasan ang mukha. Gayunpaman, hindi nagtagal bago siya nakarinig ng marahas na pakikipaglaban sa di kalayuan. Pasimpleng umiling si Gerald na may nakangiting ngiti. Malinaw na ito ay isang away sa pagitan ng dalawang puwersa. Ito talaga ang distrito ng Tatsulok. Kailangan kong maging mas maingat saan man ako magpunta ngayon. Tulad ng sinabi ni Gerald na iyon sa kanyang sarili, naririnig ni Gerald ang kaluskos ng maraming mga yabag. Tuldok-tuldok. Gayunpaman, tila sila ay frantically patungo sa kanyang direksyon. Umikot ang kanyang mga mata, binibilang ni Gerald ang kabuoang 5 lalaki, lahat ng mga ito ay kompleto na nakasuot ng camouflage na damit. Lumilitaw silang pilit na nagtatangkang makatakas mula sa isang bagay. Boss! Sigaw ng isa sa mga kalalakihan habang pinapanood ang isang mas nasugatan niyang kasama na nahulog sa lupa. Ang bumagsak ay may sobrang pamumutla ng balat habang mabilis na pinalibutan siya ng 4 na lalaki. Hindi na ako makatuloy. Iwanan mo na lang ako at tumakbo. Magmadali bago sila makarating. Hindi ka namin iniiwan, boss. Lahat tayo magkakapatid, alalahanin. Kung mamamatay tayo, namatay tayong magkakasama. Pinakamasamang dumating sa pinakamasama, lalaban lang tayo ng sama-sama hanggang sa mawala tayo. Sabi ng isa pa sa 5 lalaki. Ikaw bastard, ano pa ba ang sinasabi ng lahat sa iyo? Ay pangako mo sa akin ngayon na magpapatuloy kang mabuhay ng maayos.
I'll stay behind to buy you sometime, so please bilisan mo lang at umalis na. Sagot ng kanilang pinuno habang sinampal niya ang isa sa mga lalaking umiiyak na sa tabi niya. Talunin mo kami hanggang sa mamatay, boss. Hanggang sa magawa mong gawin iyon, hindi kami kailanman aalis. Pangalawa, hindi kami aalis kahit na ano. Sigaw ng isa pang lalaki habang pinunasan nilang lahat ang luha sa kanilang mga mukha, ang kanilang mga desisyon ay marubdob. Kabanata 935. Humawak ka, may isang yungib doon. Bakit hindi natin subukang magtago doon, boss? Tulad ng sinabi namin, hindi ka namin iniiwan dito upang mamatay mag-isa. Sabi ng ibang lalaki habang ang iba ay sabay na tumanggo. Alam na lubos na ang iba ay hindi makikinig sa kanya, pinayagan niya lamang silang dalhin ang kanyang sugatang katawan papunta sa yungib. Ha, ako lang ba o parang may nakatira dito? Nagulat na sabi ng isa sa mga lalaki nang makita ang labi ng isang campfire. Hindi lang ikaw. Ano man, huwag muna tayong mag-alala tungkol doon. Dapat muna nating pagtuunan ang pansin sa bandaging mga sugat ng boss. Sa totoo lang, mas makakabuti sa kanya na dumyugo ng kaunti pa sa ilalim ng mga pangyayaring ito. Mas mabilis siyang mamamatay kung ibabalot mo ngayon ang mga sugat niya, sabi ng isang boses na wala sa asol. Nagulat na marinig ang komentong iyon, agad na nagtaas ng baril ang lahat habang nilalayo nila ang binata na nagsasalita lang. Nakatayo pa rin sa pasukan ng yungib, simpleng diretsyong nakatingin si Gerald sa mga itim na muzzles ng mga baril bago casual na nakaupo sa gilid ng yungib. Sa kanyang kamay, ay isang liebre na tila ay inihaw lamang niya. Habang ang amo ng pangkat ay malamig na nakatingin sa binata na kakakita lang, hindi niya maiwasang maramdaman na siya ay isang pambihirang tao. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang boss ay seryosong nasugatan, alam niya na siya ay mas mapagbantay kumpara sa mga regular na tao. Kahit na hindi niya napansin ang presensya ng binata hanggang sa may sinabi siya. Ano pa, ang binata ay hindi pa nakikipaglaban ng eyelid nang ituro sa kanya ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga baril. Impyerno, isang ordinaryong tao ay hindi lechon hairs hanggang dito sa bundok. Ang lahat ng mga katangiang ito ay malayo sa kung ano ang pagmamayari ng isang normal na tao. Ibaba mo ang iyong mga baril. Sabi ng namumuno na may kaway ng kanyang kamay. Sa sandaling sumunod ang kanyang mga tauhan, ngumiti siya habang nakatingin kay Gerald bago sinabi, iwasto mo ako kung mali ako, ngunit ito ang iyong tahanan, binata. Humihingi kami ng paumanhin para sa simpleng pagsabog sa maikling abiso. Ano, ang mga tao ba nakatira sa mga yungib kung saan ka nagmula? Nagpasilong lang ako sa ulan dito. Dahil ang lugar na ito ay hindi akin upang magsimula sa huwag mag-atubiling manatili hanggat gusto mo, sagot ni Gerald na may isang pangutya. Ha, parang kailangan natin ng pahintulot niya, boss. Kitang-kita sa pananamit niya na siya ay isang regular na backpacker lamang. Gayon din, subukang huwag masyadong magsalita, binata. Kung hindi man huwag mo kaming sisihin sa hindi namin pagbibigay sa iyo ng anumang mukha. Galit na sagot ng isa sa mga lalaki bago kaagad nagsimulang bendahe ang mga sugat ng kanyang amo. Nang makita na ang lalaki ay gumagamit ng isang maikling talam upang putulin ang isang piraso ng gasa, agad na napagpasyahan ni Gerald na ang mga lalaking ito ay marahil ay mula sa parehong pangkat ni Rainy. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang maikling talam at ang lalaki ay mukhang hindi kapanipaniwala na magkatulad. Naaalala ang sinabi ni Rainy kay Gerald na ang kanyang mga kaibigan ay niloko ni Hansel na nagresulta sa kanilang kamatayan. Iyon ang motibo niya na maghiganti kay Hansel. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan na kinaroroonan ng 5 lalaki, naramdaman ni Gerald na maaaring nagkamali si Rainy tungkol sa kanilang pagkamatay. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ng mga kalalakihan ay totoo na ang kanyang teorya ay totoo. Ang demand na si Hansel. Kung gagawin nating buhay ito, tiyak na hahabol ako sa kanyang ulo. To think na tinanggap niya talaga ang iba para mawala kami. Hindi tayo madaling mailabas. Sa katunayan, gayunpaman, inaasahan kong ang ika-6 na kapatid na babae ay gumagana ng maayos ngayon. Natatakot ako na mapunta siya sa pagkahuli sa isa sa mga trick ni Hansel. Dinagdagan ng ubo ang kanilang boss. Mismong si Gerald ang nag-iisip tungkol sa kung paano talaga mawala ng buhay si Rainy dahil kay Hansel. Ano ang susunod nating hakbang, boss? Si Hansel ay labis na nag-ingat sa amin, tinitiyak na hindi kami magkakaroon ng isang lugar upang makakuha ng kanlungan. Hindi ko maisip ang isang lugar kung saan tayo maaaring magtungo sa ngayon. Mabagal kami. Pinakamasamang dumating sa pinakamasama, magiging vagabonds lamang tayo sandali. Gayunpaman, sinasabi ko pa rin na lahat kayong iwan lamang ako dito. Walang point sa pagkawala ng iyong buhay dahil sa isang nasugatan na tao. Kinumbinsi ang amo. Gayunman, gaano man siya kahimak, wala sa kanyang mga kasama ang nag-alinlangan sa kanilang panghuling desisyon. Sa sandaling iyon, maraming mga yabag na maririnig ang tumatakbo patungo sa yungib.
Mula sa sasabihin ni Gerald, mayroong hindi bababa sa isang dosenang kalalakihan na patungo sa kanila. Nakikiusap ako sa iyo. Umalis ka habang kaya mo. Negative, boss. Kami ay labanan hanggang sa wakas. Ungol ng kalalakihan habang nakakagalit ang kanilang mga ngipin, handa ng ganap na makipag-away sa kabilang partido. Makalipas ang ilang sandali, ang kanilang mga mangangaso, na nagbibigay din ng damit na pang-camouflage, sa wakas ay lumitaw sa bakana ng UNIB. Habang itinutok ang kanilang mga baril sa grupo ng mga tao sa loob, ang tao, na tila kanilang pinuno, ay sumulong bago sabihin, "Ha? Talagang tatakbo kayo, upang isipin na hinabol ka pa rin namin ang bundok ng mahabang panahon. Tunay na kamangha-mangha ka, Whistler Sankey. Kupitan lang ang basura at patayin na kami kung nais mo, Leopold." Sigaw ni Whistler bilang ganti. Matapang. Gaano ka katotohanang totoo? Inisya ni Leopold. Don Leopold. Parang may ibang lalaki dito. Iniulat ang isa sa mga tauhan ni Leopold. Kabanata 936. Isang backpacker. Brat, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, iwanan ang pagkakataong ito. Kung hindi mo gagawin, saysayang lang ako ng bala sa iyo. Sabi ni Leopold sabay turo ng baril diretso sa gilid ng ulo ni Gerald. Bilang tugon, gayon paman, simpleng lumingon si Gerald upang direktang tumingin sa mga mata ni Leopold. Ang impyerno ba ay tinitingnan mo, brat? Galit na ungol ni Leopold. Alam mo, kahit na medyo naglalakad ako ngayon, dapat kong sabihin na wala talagang naglakas loob na ituro ang isang baril sa noo ko dati. Natatawang sagot ni Gerald. Isang hiling sa kamatayan. Maging bisita kita. Ungol ni Leopold habang gumagalaw ang kanyang daliri upang hilahin ang gatilyo. Gayunpaman, ang susunod na alam niya, isang klang ng metal ang umalangaw-ngaw sa buong UNIB. Inabot ni Leopold isang segundo upang mapagtanto na ang baril ay wala na sa kanyang kamay, at ito ay sa oras na iyon nang malaman niya na siya ay nakafak. Habang ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo sa noo ni Leopold, lahat, kasama na si Whistler at ang kanyang mga tauhan, ay labis na natigilan na hindi man lang sila naglakas loob huminga. Pagkatapos ng lahat, nakita ng lahat na nangyari ito. Sa split segundo na iyon bago hilahin ang gatilyo, sinilip ni Gerald ang isang sangay na tiyak na nasiksik nito ang dulo ng baril ni Leopold. Tulad ng kung ang gawaing iyon ay hindi sapat na kamangha-mangha, ang mga batas ng pisika ay tila hindi naulalapat kay Gerald dahil hindi lamang ang butas ay tumusok sa baril, talagang naimbed ang sarili nito kahit isang pulgada sa mga solidong pader ng kuweba. Naramdaman ni Leopold ang isang mahinang pagdaloy ng dugo sa kanyang pisngi habang nakatitig ang mata sa kanyang baril na ngayon ay maluwag na nakabitin na parang singsing na sibuyas sa isang kebab stick. Sa pamamagitan ng Diyos, anong uri ng lakas at bilis iyon? Kung nilalayon lamang ni Gerald ang sanga sa kanyang lalamunan o dibdib, siya ay namatay ng ganoon. Hindi ka panipaniwala. Nauutal na sabi ni Leopold habang hinuhugot ng malakas ang baba. Dahil dito ako matutulog, mangyaring piliin kung paano mo ito nais na puntahan. Maaari kang lumabas at labanan ako ngayon o iwan kaming mag-isa. Ano ang mangyayari? Tanong ni Gerald habang kinakagat ang inihaw na liebre. Pinaningkitan ang kanyang mga mata sa sobrang takot, agad na sumigaw si Leopold, babawi kami. Don Leopold, bawiin mo sinabi ko. Ungol ni Leopold habang ikinakaway ang kanyang kamay, hudyat para sa kanyang mga tauhan na lumikas kaagad. Mahigit 100 sa amin dito, Don Leopold. Bakit kami umaatras? Tinanong kaagad ng isa sa kanyang mga nasasakupan pagkalabas ng UNIB. Hahaha, ipinapalagay kong hindi mo pa naririnig ang kaso na sinapit ng mga tauhan ni Hansel. Kulayan mo akong nagulat dahil ang balita ay kumakalat ng husto sa paligid ng lungsod ng langit. Ano man, 12 ng mga kalalakihan niya ang napatay sa isang solong gabi nang ang hinahabol lamang nila ay 3 tao. Sagot ni Leopold. Ano? 12 nang. At wala sa kanila ang nakapagbigay ng buhay. Narinig mo ko, at iyon ay hindi kahit na ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa insidente. Sa pagsisiyasat, napag-alaman na silang lahat ay pinatay ng parehong sandata bago pa nila hilahin ang mga nag-uudyok sa kanilang mga baril. At hulaan kung ano, ang pinag-uusapan na sandata ay isang sangay ng puno. Kita mo ba kung saan ako pupunta dito? Kung 12 ng mga armadong kalalakihan ang hindi makitungo sa isang solong mananalakay na gumagamit ng isang sangay ng puno, ano sa palagay mo ang aming pangkat ay magpapalabas nito ng buhay kung hindi kami umaatras? Paliwanag ni Leopold, tumutulo pa rin ang kanyang noo ng malamig na pawis. Ngayon na nauunawaan kung saan nagmumula si Leopold, kaagad na sinimulang bilasan ng kanyang mga nasasakupan ang kanilang mga lakad palayo sa lugar. Pagkatapos ng lahat, si Hansel ay isang napakalakas na malaking shot kaya't ang kanyang mga kalalakihan ay tiyak na hindi maliit na mga fries. Gayunpaman, upang isipin na ang lahat sa kanila ay pinatay ng isang solong tao, at may isang solong sanga lamang ng puno.
Sa paghusga mula sa lakas, kasanayan, at sandata ng pagpili ng binata mula kanina, lahat sila ay nagtataka lamang kung siya ang responsable sa pagpatay sa lahat ng mga tauhan ni Hansel. Bumalik sa loob ng yungib, tumayo si Whistler pagkatapos ng ilang paghihirap bago sabihin, hindi ko talaga alam na ang isang napakalakas at may talento na tao ay maaaring umiiral sa mundong ito. Tumaan ako sa Whistler Sankey. Salamat sa pagligtas ng aming buhay, Ginoo. Sinabi ni Whistler, ang kanyang tinig ay napuno ng paggalang at pasasalamat. Nang makita iyon, nagsimula ring gawin ang iba pa niyang mga kalalakihan. Lahat kayo ay masyadong magalang. Nagkataon lamang na nangyari ako upang mai-save ang iyong buhay. Kung sa bagay, ang nangyari kanina ay simpleng pagtatanggol sa sarili, sagot ni Gerald habang umiling. Nakikita ko. Nagsasalita ng alin, Ginoo. Nabanggit mo kanina na hindi dapat ibalot ngayon ang sugat ko. Bakit ganon? Tanong ni Whistler. Narinig iyon, tumingin si Gerald sa sugatang lalaki. Sa totoo lang ay naisave lamang niya sila mula nang makita niya kung gaano pahalagahan ng mga lalaking iyon ang kanilang pagkakaibigan. Kung nagtatrabaho lamang sila bilang mga tinanggap na individual na hindi nag-iisip ng kaunti tungkol sa kanilang mga kapatid at unahin lamang ang pagbagsak ng mga puwersa ng kaaway, hindi man lang makialam si Gerald na makagambala sa pag-atake ni Leopold. Umiling, sinabi ni Gerald na, "Humiga ka sa iyong tabi. Aalisin ko muna sa iyo ang bala na iyon bago tayo magpatuloy sa pakikipag-usap." Panipi, Kabanata 937. Nakakagulat. Hindi lamang ikaw ay hindi ka pani-pani walang bihasa at malakas ngunit may husay ka rin sa gamot. Ang paghanga ko sa iyo ngayon ay walang alam na hangganan. Magalang na sinabi ni Whistler bilang sagot, umiling lang si Gerald sa katahimikan. Matapos makipagpalitan ng sulyap sa kanyang mga tauhan, idinagdag pa ni Whistler, nagtataka ako kung may anumang magagawa ang aking mga kalalakihan para sa iyo sa hinaharap, Ginoo. Dahil nailigtas mo ang aming buhay, mas handa kaming sundin ka sa paligid at gawin ang aming makakaya para sa iyo. Hindi lang niya sinabi yun para mapaligaya din si Gerald. Ang kanilang pasasalamat ay tunay. Pagkatapos ng lahat, ang kahit sino ay magiging pareho ng pakiramdam pagkatapos na naisave mula sa isang mahigpit na sitwasyon. Ang katotohanan na alam ni Gerald kung gaano kahalaga ang Whistler at ang kanyang mga kalalakihan sa kanilang kapatiran na nagsilbi lamang upang mas maging makabuluhan ang kanilang panukala. Bilang karagdagan, hindi tulad ng mayroon silang ibang pupuntahan ngayon. Alam nilang lahat na sa pagsunod sa makapangyarihang binata na ito, ang isang maliwanag na hinaharap ay hindi naganap na wala sa tanong. Sundan mo ako sa paligid. Paumanhin upang mabaigo, ngunit maghahanap ako para sa isang lugar na matutuluyan sa Triangle District mismo. Kung sa bagay, wala na akong eksaktong lugar na babalikan pa. Sagot ni Gerald na may mapait na ngiti. Wala ka ring pupuntahan, Ginoo. Kaya perpekto iyon kung ganon. Ang lahat sa amin dito ay pamilyar sa distrito ng Triangle, kaya matutulungan ka naming mag-navigate sa paligid ng lugar, Ginoo. Isaalang-alang ang pagkuha sa amin sabi ni Whistler. Narinig iyon, inisip saglit ni Gerald ang sarili. Alam niya na ang kasalukuyang kulang sa kanya ay ang lakas tao. Kung makakalaban niya si Court, kalaunan ay kailangan niyang makahanap ng tulong dahil walang paraan na magagawa niyang kunin ang bastard na iyon ng mag-isa. Mula sa nakita niya kanina, si Whistler at ang kanyang mga tauhan ay mayroon ding mahusay na mga pundasyon pati na rin ang isang malakas na pakiramdam ng katapatan. Kung sanayin niya ang mga lalaking ito tulad ng pagsasanay sa kanya ni Finlay noon, pagkatapos ay walang alinlangan na makakaya nila kahit papaano ay nasa antas ni na Quentin at Trey sa hinaharap. Masyadong mataas ang pagtingin mo sa akin kung hihilingin mo akong ipasok ka. Kung tutuusin, palaboy din ako. Gayunpaman, dahil iminungkahi mo ito, tinatanggap ko. Salamat sa pagkakaroon mo sa akin, nakangiting sagot ni Gerald. Ito ay napaka-perpekto noon, Ginoo. Sigaw ni Whistler at ng kanyang mga tauhan, labis na natuwa. Habang tumatawa sila ng masigla, unti-unting lumalakas ang mga dagendong ng kulog at mas madalas habang pinupuno muli ng madilim na ulap ang kalangitan. Di nagtagal, muling nagpatuloy ang malakas na buhos ng ulan. Ito ay totoo isang pambihirang pagkakataon para sa mga kalalakihan na tamasahin ang kapayapaan ng isip habang nakatingin sa ulan mula sa loob ng yungib. Sa paglaon, sinabi ni Whistler, kung magtutulungan tayo mula ngayon, hindi namin maaaring ipagpatuloy ang pamumuhay ng ganito, Ginoo. Kung nais nating mabuhay sa Triangle District, kailangan nating magtayo ng sarili nating industriya at kapangyarihan. Pasimpleng tumango si Gerald bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, tiyak na hindi ito isang cakewalk upang mabuhay sa Triangle District kung ang isang yungib ay kasalukuyang kanilang mapagkukunan ng kanlungan. Dahil iminungkahi mo ito, mayroon ka bang magagandang ideya kung saan magsisimula? Tanong ni Gerald habang nakabelang ang tingin kay Whistler. Sa gayon talagang maiiwasan namin ang Heavenly City kahit papaano para sa ngayon.
Habang ito ang pinakamalaking lungsod sa distrito ng Triangle na may isang mabilis na ekonomiya at ang kanilang sariling mga paraan ng pagsasagawa ng kanilang mga sarili sa lipunan, may napakaraming mga puwersang laban-laban sa bawat isa doon. Ang pagsubok na magtaguyod doon sa aming kasalukuyang sitwasyon ay talagang magiging komplikado at magulo. Gayunpaman, ang isang maliit na bayan na pinangalanan ng bayan ng Talgo ay namamalagi ng halos 10 kilometro ang layo mula sa lungsod na iyon. Habang hindi kasing masagana tulad ng Heavenly City, ang ekonomiya doon ay hindi masyadong masama para sa isang maliit na bayan. Iminumungkahi kong itayo ang aming pangalan doon, Ginoo. Habang mayroon lamang akong kaunting pera na natitira, naniniwala ako na sapat pa rin upang magsimula ng isang maliit na negosyo doon. Paliwanag ni Whistler. Nagkaway lang ng isang kamay si Gerald bago sinabi hindi na kailangang magsimula ng maliit. Kasalukuyan akong mayroon sa akin upang bumili ng ilang malalaking industriya. Pinag-uusapan kung ano ang pangunahing industriya sa bayan ng Talgo. Kung naaalala ko ng tama, sila ay pinakakilalang sa kanilang nakapagpapagaling na halaman at pagproseso ng material na pabrika. Gayunpaman, ang pabrika mismo ay medyo malaki kaya tiyak na medyo gagastos ito upang mabili ito. Sagot ni Whistler. Isang pabrika ng gamot na sinasabi mo. Sinabi ni Gerald, malinaw na lumusot ang kanyang interes. Habang naghahanap pa rin ako ng ginseng king, kakailanganin ko pa rin ang iba pang mga nakapagpapagaling na damo at materyales upang sanayin ang aking sarili. Sa pamamagitan ng pagbili ng pabrika ng gamot, ang mga bagay ay magiging mas maginhawa para sa akin. Napaisip si Gerald sa sarili. Sige, sa sandaling huminto ang ulan, magmadali tayo upang makahiram ako ng perang kailangan natin upang makabili ng pabrika. Anunsyo ni Gerald. Makalipas ang 2 araw sa isang maliit na hotel na matatagpuan sa bayan ng Talgo nang itulak ni Whistler ang pinto ng isang silid at sinabi, tapos na, Ginoo. Sumusunod sa kanya, ay 2 lalaki na ang pangalan ay Stanley at Wyham. Kabanata 938. Napakabilis. Tanong ni Gerald. Pag-ubo bago malinis ang kanyang lalamunan, sinabi ni Whistler, sa gayon, ang may-ari ng pabrika ay patuloy na ginugulo ng mga lokal na puwersa dito ng medyo matagal na. Tuldok-tuldok. Hindi na niya ito matiis. Talagang handa siyang ibenta ang pabrika sa isang mababang presyo. Bilang isang resulta, mayroon pa kaming kaunting pera sa amin ngayon. Pinag-uusapan kung dahil hindi na siya ang may-ari ng kumpanya, dapat ba nating baguhin ang pangalan ng kumpanya? Tanong ni Whistler. Sumama tayo sa Royal Dragon. Casual na sabi ni Gerald. Oh, Royal Dragon Inc. O marahil Royal Dragon Group. Ano man, parang mahusay na pangalan iyon. Tiyak na ito ay nangingibabaw, tiyak na. Itutuloy ko na agad ang natitirang mga papeles. Gayon din, bago ako umalis, pinagsama namin ng aking mga kapatid ang aming pera upang bumili ng manor na tinitirhan ng dating may-ari ng pabrika. Maaari kang manirahan doon sa hinaharap. Nakangiting dagdag ni Whistler. Para lang masigurado, hindi mo siya pinilit na gawin ito, tama? Tinanong ni Gerald, buong kamalayan kung magkano ang pera sa kanila ni Whistler at ng kanyang pangkat. Sa kanya, ang halagang iyon ay tiyak na hindi sapat upang bumili ng isang buong manor. Siyempre hindi naman tayo. Voluntaryong sumang-ayon ang boss sa lahat. Narinig iyon, tumango si Gerald. Bago pa sila umalis upang bumili ng pabrika ng mas maaga, nilinaw na ni Gerald na sa anumang pagkakataon ay hindi dapat manakot o pilitin ng sinuman sa kanila ang may-ari ng pabrika kung tatanggi itong ibenta ito. Pinag-isipan ni Whistler ang panuntunang iyon na kung saan ay hindi siya nagwalang gulo sa kanyang talakayan sa dating may-ari ng kumpanya kanina. Sige, may tiwala ako sa iyo. Gayon din, ano ang ibig mong sabihin na ako lamang ang makakatire doon? Lahat kayong dapat ay lumipat din. Kasama kami ngayon, hindi ba? Ngayon ihatid mo ako sa manor. Gusto kong tingnan ito. Kaagad. Nauutal na si Whistler at ang iba pa tuwang-tuwa sa mabait na salita ni Gerald. Paglabas ng hotel, sinalubong si Gerald ng 2 malaking Mercedes-Benz. Sa totoo lang wala siyang ideya kung paano nakuha ng Whistler ang kanyang mga kamay sa mga kotseng iyon. Gayunpaman, pagkatapos makilala ng kaunti ang lalaki sa nagdaang 2 araw, napagtanto ni Gerald na hindi lamang may kakayahan si Whistler sa isang kahulugan, katulad niya si Zack, kapwa maingat at maislan sa lahat ng kanyang ginawa. Habang nakatingin si Gerald sa bintana ng sasakyan papunta doon, bahagyang nakasimangot siya nang makita niya ang ilang miyembro ng gang na pumuputol at sumisira sa maraming tindahan. Nakalulungkot, hindi ito isang hindi pangkaraniwang eksena dito. Habang tiningnan ni Gerald ang lahat ng iba pang mga gangsters na naglalakad pataas at pababa ng mga kalye kasama ang kanilang mga tattoo na dragon na buong display, naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Whistler na ang Talgo Town ay isang maliit na bayan. Nang siya ay unang dumating 2 araw bago, subalit, nalaman niya na ang bayan ng Talgo ay anuman maliliit.
Sa katunayan, ang maunlad na bayan ay marahil halos kasing laki ng dalawang mga Seren counties. Mula sa kanyang nakita, ang bayan ay mayroong maraming mga bar, restaurant, at maraming iba pang mga pasilidad. Gayunpaman tulad ng lahat ng iba pang mga lugar sa loob ng Triangle District, ang lugar na ito ay tiyak na magulo. Hindi nagtagal bago sila tuluyang dumating sa manor. Gayunpaman sa pag-apak sa loob, sinalubong kaagad si Gerald ng tunog ng iyak. Tila nagmula ito sa sala. Habang itinulak ni Whistler ang pinto na humahantong doon bukas, nakita nila ang isang nasa edad na lalaki na pinagsasabihan ng mga 20 dalaga. Lahat kayo ay dapat na nasa pinakamainam na pag-uugali, nakuha iyon. Kung lahat kayo ay hindi nakangiti sa oras na dumating ang bagong Panginoon at natapos siya na hindi nasisiyahan, personal kong balat ang bawat isa sa iyo na buhay. Fumang saka siya lumingon bago napagtanto na nandoon na sina Gerald at ang mga tauhan niya. Oo, Ji Sangki, hindi ko napansin na dumating ka na pala. Maaari bang ang ginoong ito dito ay ang bagong master ng manor? Sa sobrang galing, sigurado akong siya ang isa. At nasaan ang ugali ko? Pumunta ako sa pangalan ng Sherman Levine at magtatrabaho ako bilang iyong katiwala mula ngayon at pasulong. Isang karangalan na makilala ka, bagong master ng manor. Sinabi ni Sherman na medyo masama ang kanyang mga mata habang siya ay yumuko ng galang sa harapan ni Gerald pagbati, Master. Sabay sabi ng lahat ng magagandang dalaga, nanginginig ang ilan sa kanila habang nakatingin kay Gerald. Sa pagsasalita nito, narito ang mga maid na dating nagtatrabaho para sa dating may-ari ng pabrika. Dahil mukhang mahusay sila sa kanilang trabaho, nagpa siya akong panatilihin sila. Sabi ni Whistler, sila talaga. Maaari kang makatiyak, Panginoon, sapagkat ako ang personal na nagsanay sa kanilang lahat. Susundan nila ang iyong bawat order sa isang tea. Dagdag na tawa ni Sherman. Ang mga batang babae na ito. Tinukot ba sila? Tanong ni Gerald habang dahan-daang naglalakad papunta sa isa sa mga maid. Pagkuha ng kanyang manggas, maraming mga pasa at marka ng litigo ang agad nakapansin-pansin. Hahaha, sa gayon hindi ko gagamitin ang term na dumukot, tuldok-tuldok, pinili ko lang sila sa merkado. Ang isang solong sa mga maid na ito ay talagang nagkakahalaga ng mas mababa sa isang pakot ng aking mga sigarilyo. Naniniwala ka ba? Gayon din kung nagtataka ka, ang lahat ng mga kagandahang ito ay hindi nabuksan ng mga pakete. Tinaboy ko na ang sinumang nagamit na. Sana nasiyahan ka sa kanila, Panginoon. Sa kabaligtaran, si Gerald ngayon ay may isang malaking pagsimangot sa kanyang mukha habang ang kanyang pagkasuklam para kay Sherman ay umakyat. Paglingon upang tingnan ang mayordoma, sinabi ni Gerald sa isang marupok na tono, hindi ko kailangan ng anuman sa kanila. Hilingin sa kanila ang kanilang mga address sa bahay at ibalik ang mga ito ng ligtas sa pagkakataong ito. Kabanata 939. Humingi ako ng patawad. Pauwiin sila. Nagtatakang tanong ni Sherman. Hindi ba linino ni Sir ang sarili? Malamig na sigaw ni Whistler, malakas at malinaw. Pauwiin ko sila agad, Master. Sagot ni Sherman habang tumango paulit-ulit sa takot. Narinig iyon agad na nagsimulang yumuko ang mga dalaga kay Gerald habang papalitan silang nagsasabing salamat sa kanya. O sige, tumahimik ka. Tuldok-tuldok. Malaya kang lahat na bumalik sa iyong mga tahanan ngayon. Sabi ni Gerald habang ngumiti siya ng banayad. Dahil personal na naranasan ni Gerald kung ano ang pakiramdam na napipilitan na umalis sa kanyang sariling tahanan, hindi niya papayagan ang mga batang babae na ito na magpatuloy sa pagdaan ng parehong kalungkutan at kalungkutan na mayroon siya. Sa kanya, naghihirap na sila ng sapat pagkatapos dumaan sa kahihiyan ng binili bilang mga tagapaglingkod. Bukod, hindi talaga siya isang nangingibabaw na tao. Hindi nagtagal, ang karamihan sa mga katulong ay umalis kasama si Sherman. Gayunpaman, dalawa sa kanila ang nanatiling nakatayo roon tahimik na humihikbi. Hindi ba kayo pareho aalis? Tanong ni Gerald, ang aming mga magulang ay pinatay na ng mga gangsters dito. Wala kaming tirahan, Master. Sabi ng isa sa mga batang babae habang ang isa ay tumanggo sa pagitan ng luha. Mangyaring payagan kaming manatili dito, Master. Tiyak na maghatid kami sa iyo ng maayos. Humihiling lang kami na magbigay ka ng pagkain at tirahan para sa amin, Panginoon. Sabi nung ibang babae, pagaling. Malaya kang manatili kung nais mo. Makatitiyak ka gayunpaman na walang tao dito ang magpapahirap sa alinman sa iyo mula ngayon. Nakangiting sagot ni Gerald. Nang makuha ang kanyang pag-aproba, pareho silang kaagad na sumigaw sa pasasalamat. Kami, Yuki at Lucy Taos, pusong salamat sa buong puso, Ginoo. Si Yuki, sa partikular, ay tila partikular na nagpapasalamat nang maramdaman niyang tumaas ang rate ng kanyang puso matapos siyang silipin.
Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya sobrang gwapo, ngunit hindi tulad ng maraming masasamang iba na nakita lamang siya bilang isang walang galang na tao, ang kanyang bagong Panginoon ay tila mayroon ding napakabait na puso. Ngayon na naayos na, tuluyan nang nagsimulang tumira si Gerald sa kanyang bagong mansyon. Sa natitirang pera, Whistler pagkatapos ay personal na naghanap at nag-recruit ng higit sa 100 mga kabataang lalaki na lahat ay may kakayahang pisikal at matapat. Nagsisilbi silang mga tanod ng Royal Dragon Group. Ang kanilang gawain sa pagsasanay ay nagsimula sa pagtuturo sa kanila ng Whistler sa unang 2 linggo bago ilipat sa Gerald sa sandaling handa na sila para sa mas advanced na mga diskarte. Bilang isang resulta ng lahat ng pagsasanay na iyon, ang mga kalalakihan sa ilalim ni Gerald ay nagpakita ng isang malinaw na pagtaas sa parehong lakas at pangkalahatang kalidad sa loob ng mas mababa sa isang buwan. Bagaman dati silang naging ordinaryong kalalakihan, ligtas na masasabi ni Gerald na maaari na silang ihambing sa mga bodyguard na nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Minsan pagkatapos nito nang makita sina Yuki at Lucy sa kanilang silid. Habang si Yuki ay lilito na maingat na pinaghihiwalay ang kalidad ng puting fungus mula sa mga regular mula sa isang maliit na tumpok sa kanyang mesa, si Lucy mismo ay simpleng lumiligid sa kama. Nakangiting mapait, sinabi ni Lucy, napakagrupo mo na ang puting halamang singaw, Yuki. Hindi ka ba napagod? Kahit na bahagya maging 1 buwan mula nang maging kanilang bagong Panginoon si Gerald, pareho silang may mas mahusay na kutis. Lalo na ito para kay Yuki na lumaki upang maging napakasarap at maganda kung kaya't ang sinumang nakakita sa kanya ay agad na nadama ang pangangailangan na pakitunguhan siya ng mahabagin. Hindi talaga. Kung ang sinuman ay dapat na pagod, ito ay Ginoo. Pagkatapos ng lahat, araw-araw na niyang sinasanay ang mga bodyguard na ito. Kailangan din niyang pamahalaan ang kumpanya. Dahil malamang na wala siyang oras upang alagaan ang kanyang sarili, maghahanda ako ng 1 mangkok ng puting fungus na sopas para sa kanya sa paglaon. Sagot ni Yuki na may isang matamis na ngiti. Sir, tunay ay isang napakabait na tao. Gayunpaman, mas mabait ka pa kaysa sa kanya, Yuki. Kung sa bagay, ang naiisip mo lang ay ang kanyang kabutihan. Halos lahat ng nakita kong ginawa mo ay para sa kanya. Haha, natatawang sabi ni Lucy. Ang sinabi niya ay totoo. Sa buong panahon ng pagtatrabaho para kay Gerald, palaging malapit sa kanya si Yuki. Sa katunayan, ginawa niyang personal na tungkulin na alagaan ang lahat tungkol sa kanyang Panginoon, mula sa pagkain kinakain niya hanggang sa mga suot na damit. Tinitiyak ni Yuki na planuhin at ihanda ang lahat ng perpekto para kay Gerald. Habang pinapaalala ng pareho sa kanila ang tungkol sa kanilang maikling oras na pagtatrabaho sa ilalim ni Gerald, biglang sinabi ni Lucy, speaking of which, Yuki. Bumalik noong pinalaya tayo ni Sir mula sa pagiging alipin, bakit hindi mo pinili na bumalik sa iyong bansa at bayan? Handa pa nga si Sir na ibigay ang cash para sa mga tiket sa eroplano. Kung sa bagay kahit namatay na si Tito at Tiyahin, mayroon ka pang ibang kamag-anak na naninirahan doon, di ba? Panipi, Kabanata 904 na po. Maaaring gusto mo ang aming Panginoon. Dagdag ni Lucy habang nakayakap sa bibig habang tumatawa. Huminto sa pag-spout ng kalokohan, Lucy. Ay, wala akong ibang mga kamag-anak na mapag-uusapan. Gayunpaman, aaminin ko na nakaramdam ako ng isang seguridad sa unang pagkakataon na tumingin ako sa master. Ito ang dahilan kung bakit pinili kong manatili. Gayon din patungkol sa kagustuhan na bahagi, paano maaaring maging kwalipikado ang isang katulad ko na mahulog sa isang tulad ng master. Tandang padamdam. Sagot ni Yuki habang namula. Speaking of which, Lucy, malinaw kong naalala na nais mong bumalik sa iyong bayan kahit higit pa sa ginawa ko. Bakit hindi ka umalis noon? Dagdag ni Yuki. Sa gayon, naramdaman ko na ang master ay isang mabuting tao na hindi aabuso sa amin tulad ng dati. Tuldok-tuldok. Idinagdag iyon sa katotohanang labis niyang iginagalang sa amin, naramdaman kong obligado akong manatili at magtrabaho para sa kanya. Mayroon akong pangalawang dahilan para manatili, gayunpaman. Naaalala mo si Tyson. Sinabi niya sa akin na sasanduan niya ako ng kaunti sa ilalim ng 1 buwan noon. Ayokong manghuli siya sa akin kaya't simpleng lumagay ako rito. Sa ganoong paraan, madali niya akong masusundo pagdating ng oras. Gayunpaman, dahil wala pa siya rito, ipinapalagay ko na sumasailalim pa siya sa kanyang misyon na isave ang kanyang kapatid. Kapag nagawa na niya iyon, sinabi niya sa akin na aalisin niya ako bago ako tuluyang ikasal. Paliwanag ni Lucy na may ngiti sa labi. Nakikita ko. Pa rin, naniniwala ka ba talaga sa lahat ng sinabi niya? Ibig kong sabihin oo, na-save tayo ni Tyson dati. Gayunpaman, prangka ako at sasabihin na sa palagay ko ay hindi talaga siya darating upang alisin ka. Inihanda mo na ba ang iyong sarili para sa posibilidad na iyon? Sinabi ni Yuki habang tinatangka niyang ibababa ang mga inaasahan ni Lucy upang hindi siya mapunta sa sobrang saktan kung hindi dumating si Tyson.
Huwag mag-alala, makukuha ko kung saan ka magmumula. Gayunpaman pinili kong manalig kay Tyson. Siguradong darating niya ako para hanapin siya kapag naisave niya ang kanyang kapatid. Kung sa bagay, nakikipagtagpo na tayo. Maging sa loob ng buwang ito, 1 taon, o panghabang buhay, maghihintay pa rin ako sa kanya ng matyaga. Idineklara ni Lucy habang tinatakpan ang namumulang pisngi. Sige na nga, gayunpaman, napakabihirang makita ka na nakatuon. Gayon din, tapos na ako sa mga kabute kaya sumama ka at gumawa tayo ng sopas para sa Ginoo. Sa pamamagitan nito, kapwa mga batang babae ang lumabas sa kanilang silid, nakikipagkwentuhan at nagtatawanan ng masaya habang paalis na sila sa kusina. Makalipas ang ilang sandali, isang pangkat ng mga kalalakihan ang makikita na dumadaan sa gubat sa ibabaw ng isang malaking bundok na matatagpuan sa hilaga ng Royal Dragon Group. Ang pangkat mismo ay binubuo ng higit sa 100 kalalakihan na nahahati sa 5 koponan. Si Whistler at ang kanyang 4 na kapatid ay binigyan ng 1 koponan upang pangasiwaan. Habang ang mga kalalakihan ay nagsanay, sina Yuki at Lucy ay nagtungo patungo sa kanilang Panginoon na nakaupo sa isang silya sa silid habang iniinom niya ang kanyang tsaa habang ang 2 mga tanod na nakasuot ng salaming pang-araw ay nakatayo ng mabuti sa magkabilang panig ng kanyang upuan. Ang isa sa mga gwardya ay nasa likod niya habang ang isa ay nakahawak sa isang payong na pinapanatili si Gerald sa ilalim ng lilim. Gumawa kami ng pugad ng ibon para sa iyo, Ginoo. Subukan mo, sabi ni Yuki habang inaabot sa kanya ang thermos na dala niya. Hindi mo kailangang dumaan sa lahat ng gulo na iyon. Salamat. Nakangiting sabi ni Gerald habang ibinababa ang kanyang tsaa at kinuha ang thermos. Si Yuki mismo ay hindi mapigil ang ngumiti ng matamis bilang tugon. Sa patuloy na pagtingin sa kanya, hindi niya maiwasang maramdaman na ang katawan at pangangatawan ni Gerald ay tila palaging nagbabago. Pagkatapos ng lahat, malinaw na naalala niya na ang mga kalamnan sa katawan ni Gerald ay hindi gaanong kalaki nakaraan, gayunpaman, tila biglang nakakuha sila ng maraming masa sa mga nakaraang araw. Ito ang pangalawang pagkakataon na nasasaksihan ni Yuki ang gayong senaryo. Bago pa siya magtaka tungkol sa kanyang pisikalidad, maririnig ang mga mabilis na yabag na papalapit sa kanila. Paglingon ko, lahat sa kanila ay nakita si Whistler na tumatakbo papunta kay Gerald kasama ang kanyang koponan. Sa nakikita nila, iilan sa kanyang mga tauhan sa likuran ay may bitbit na katawan ng isang lalaki. Sir, natagpuan namin ang walang malay na lalaking ito habang nasa bundok kami kanina. Siya ay may malubhang pinsala sa buong katawan at tila siya ay nahimatay ng kahit ilang araw sa ngayon. Unti-unti siyang namamatay habang nagsasalita kami. Ano ang dapat nating gawin, Ginoo? Inanunsyo si Whistler habang dahan-daang ibinaba ng kanyang mga nasasakupan ng nasugatang lalaki sa lupa. Nakasimangot, lumingon si Gerald upang tumingin sa nasugatang lalaki. Tuldok-tuldok. Gayunpaman, sa oras na nakita niya ang mukha ng lalaki, agad na nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Si Lucy naman ay nanginginig na ngayon kaya't ang tray na hawak niya ay agad na nagkalat sa sahig. Tyson! Sigaw nilang dalawa ng sabay. Habang tumayo agad si Gerald mula sa pagkabigla niya, umiiyak na si Lucy habang nakayuko sa tabi ng nasugatang lalaki. Ang namamatay na lalaki ay hindi lamang ibang Tyson. Siya ang Tyson mula sa duo ng Drake at Tyson. Nanginginig siya, nakita ni Gerald na tumatakbo din siya sa tagiliran ni Tyson. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.